就把校花领回家。 Ang balak ko lang naman ay bigyan siya ng masisilungan mula sa ulan. Ngunit ng gabing iyon, sinimulan niya akong turuan. Kahit pa magkatabi kaming matulog sa isang kama. At hindi na niya ako kayang iwan. Sa aking pag-uwi sa bahay sa maulang araw, iniisip ko sa aking isipan ang senaryo nang ako'y tinanggihan ng aking crush. Huwag ko na lang kaya siyang abalahin sa susunod. Bigla kong nakita ang isang babae na nakaupo sa hagdan sa gilid. Basang-basa rin ang uniforme niya. Mukhang kawawa siya. Hindi ko sana siya papansinin. Ngunit nang makita ko ang mukha ng babae, natigilan ako. Nanlaki rin ang mga mata ng babae. Puno ng gulat ang kanyang mga mata. Ilang segundo kaming nagtitigan. Bago ako natauhan. Nagtanong ako, Anran, anong ginagawa mo rito? Yumuko siya at sumagot, wala kang pakialam. Tumango ako. Diretso akong naglakad paalis. Bigla akong nakarinig ng mahinang hikbi. Nakayuko si Anran at tahimik na humihikbi. Dinadampi ang malamig na patak ng ulan sa kanyang katawan. Nanginginig sa lamig. Lumalakas ang ulan. Ngunit bigla niyang naramdaman na parang may pumipigil sa patak ng ulan sa kanyang ulo. Tumingala siya sa harapan. Nakita niyang nakatayo ako roon. Hawak ko ang payong at pinoprotektahan siya mula sa ulan. Tinitigan ko si Anran ng walang ekspresyon. Pinahid ni Anran ang ulan at luha sa kanyang mukha. Nagtanong siya habang umiiyak, anong ginagawa mo? Nakikialam ako. Hindi ba't sinabi ko na wala kang pakialam? Umiiyak na sabi ni Anran. Hindi niya mapahid ang kanyang mga luha. Nakita kong umiiyak ang class president namin dito ng hating gabi. Paano walang pakialam? Kumuha ako ng isang maliit na pakete ng tissue mula sa aking bag at iniabot kay Anran. Nag-atubili si Anran. At tinanggap ang tissue. Pinahid niya ang luha sa kanyang mukha. Salamat. Nakita kong nanginginig ang kanyang katawan. Nasa tabi lang ang bahay ko. Magpainit ka muna. Diretso kong iniabot ang kamay ko at hinila si Anran mula sa hagdan. Nagulat si Anran. Anong gagawin mo? Huwag mo akong pakialaman. Nagpumiglas siya. Ngunit nabigla siya sa lakas ko. Wala siyang nagawa para lumaban. Okay lang, sino mang makakita nito ay tutulong. Kung hindi ako mahilig makialam. Tinatamad nang magpumiglas si Anran. Wala na rin siyang lakas. At napagtanto niya na wala siyang paraan para makawala sa kamay ko. Lumipas ang ilang sandali. Hila-hila ko si Anran papunta sa harap ng bahay. Binuksan ko ang pinto. Pumasok ako. Nakatayo lang si Anran sa may pinto at hindi gumagalaw. Tila hindi niya alam ang gagawin. Lumingon ako. Walang nagawa kundi iabot ang kamay ko. Diretso kong hinila si Anran papasok. Pagkatapos ay isinara ko ang pinto. Kasabay ng tunog ng pagsara ng pinto. Ramdam ni Anran na bumibilis ang tibok ng puso niya. May lumitaw pang ang bahagyang takot sa puso niya. Pumasok ako. Kumuha ako ng isang pares ng tsinelas. Ibinato ko sa harap ni Anran. Pagkatapos ay pumasok ako sa silid. Si Anran ay nakatayo sa pinto at nag-isip ng maraming beses. Pumasok siya sa sala. Noong pumasok siya, napansin niya na ang mga sapatos ni Suchen lang ang nasa lalagyan ng sapatos. Napagtanto niyang nag-iisa lang si Suchen sa bahay. Pagkatapos, ang sumunod niyang nakita ay napakaraming gamit pang ehersisyo. Kaya pala ang lakas-lakas ni Suchen. Ang kalinisan sa loob ng sala ay higit pa sa inaasahan niya. Lumabas ako. May dala akong isang set ng damit at isang tuwalya. At isang hairdryer. Magpatuyo ka muna. Patuyuin mo rin ang buhok mo. Pagkatapos ay magpalit ka ng damit. Wala akong bago. Pero ito, isang beses ko palang nagagamit. Magkasya ka na muna dyan. Pwede kang magpalit sa kwarto. Inabot ko sa kanya ang mga yon. Pagkatapos ay dumiretso ako sa kusina. Hawak ni Anran ang mga yon. Mas lalo siyang hindi mapakali. Malinaw na tumatanggi ang puso niya. Sinasabi sa sarili na bitawan ang mga yon. At umalis kagad. Pero ang sinabi ko, parang isang utos na hindi maaaring suwayin. Pagkarinig niya nito, kusang sumunod siya. Pinunasan niya ng tuwalya ang kanyang sarili. At gumamit ng hairdryer. Para patuyuin ang kanyang buhok. Nagpalit siya ng damit sa kwarto. Unang beses na nakasuot si Anran ng damit ng ibang tao. Mabilis na namula ang kanyang mukha. Patuloy niyang tinatanong ang sarili. Ano ba talaga ang ginagawa ko? Talagang sumama ako sa kaklase ko. Pumunta ako sa bahay niya. At nagpalit ng damit niya. Dito na ba ako matutulog? O magpapainit lang ako saglit at aalis na? Binuksan ni Anran ang pinto at lumabas. Sakto namang nakita niya akong lumabas mula sa kusina. May dala-dala akong isang mangkok ng mainit na pagkain. Inilagay ko ito sa mesa. Kumain ka, wala akong ipinaliwanag. Tiningnan ko lang siya at sinabi ito ng mahina. Bago pa man makapagsalita si Anran, kumuha ulit ako ng isang basong mainit na tubig.
Inilagay ko sa maliit na mesa. At nilagay ko rin ang 2 tableta ng gamot. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng ito, pumunta ako sa isang tabi. Hindi na ako nagsalita pa kay Anran. Umupo si Anran sa harap ng maliit na mesa. Medyo komplikado ang kanyang nararamdaman. Ang unang reaksyon niya ay tumanggi. Pero gusto ng katawan niya na tanggapin ito. Dahil halos sakupin na ng gutom ang kanyang utak. Tumingin siya sa isang tabi. Nakaupo ako sa kabilang mesa at gumagawa ng takdang aralin. Parang hindi niya ako nakikita. Tila naramdaman ko ang tingin ni Anran. Huminto ako sa pagsusulat. Mahinang sinabi, hindi ka naman ganyang katigas ang ulo. Kumain ka. Pagkatapos mong kumain, ipahiram ko sa iyo ang payong. Bago ka umalis. Narinig mo na nga sinabi ko na. Wala nang dahilan si Anran para tumanggi. Pagkatapos ay hindi na rin siya nag-atubili. At lumamon ng malaki. Hindi makaporma, hindi makagawa ng ingay. Pagkaraan ng 1-0 minuto, kinain ni Anran ang lahat. Pagkatapos ay ininom ang mainit na tubig. Pagkatapos ay tumayo siya. At kumuha ng kung ano. Lumapit sa aking tabi. Tumingala ako at sumulyap. Napansin kong hawak ni Anran ay 100 pisong papel. Ayokong magkautang sayo. Tinitigan ko ang mga mata ni Anran. Ang kanyang seryosong tingin ay hindi nagbibiro. Hindi ko tinanggap. Sa halip ay tumalikod ako at tumingin sa exam paper na nasa harap ko at bumulong. Sabi ko, ayaw mong magkautang sa akin, kaya huwag mo akong bigyan ng pera. Hindi ba magaling ka sa pag-aaral? Hindi ko masagot itong problemang ito. Turuan mo ako para hindi ako magkautang. Binigyan mo ako ng pera. Anong ibig sabihin nito? Kinalampag ko gamit ang panulat ang mahirap na tanong sa papel. Tumingin si Anran. Hindi sinasadyang nasabi, napakadali naman ito. Anong hindi mo maintindihan? Pasensya na. Hindi ko talaga masagot kahit ganyang kadaling tanong. Bahagyang nahihiyang tumahimik si Anran. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay. At sinimulan akong turuan kung paano sagutin ang tanong. Pagkatapos ituro ang tanong, balak nang umalis ni Anran. Itong damit at payong. Kapag pumasok na ako sa paaralan, isasauli ko sayo. Mahinang sabi ni Anran habang nakatayo sa pintuan. Nang marinig ko ang sinabi niya, saka ko lang naalala na ilang araw na ring hindi pumapasok si Anran. Mabuting kaibigan siya ni Liuxin. Nitong mga nakaraang araw dahil hindi siya pumapasok. Hindi rin maganda ang pakiramdam ni Liuxin. Kaya noong nagtapat ako, ramdam kong iritado si Liuxin. Sa pagkakataong ito, napagtanto kong may mali. Bahagya akong sumimangot at nagtanong. Itatanong ko lang, may pupuntahan ka ba ngayon? Gaya nga ng inaasahan sa tanong kong iyon, hindi nakasagot si Anran. Yumuko siya at hindi nagsalita. Kinalampag ko ang mesa gamit ang panulat ko. Mahinang sabi ko kung wala kang pupuntahan. 3. Hindi ka pwedeng umalis. May dala ka bang cellphone? Lay. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang dialpad. Tanong ko, ano ang numero ng mga magulang mo? Tatawagan ko sila. Para sunduin ka nila. Hindi ko narinig ang boses ni Anran. Kaya tiningala ko siya. Nakita kong nakatayo lang si Anran doon at hindi gumagalaw. Ang mga luha ay parang kristal na namumuo sa kanyang mga mata. Tahimik kong ibinaba ang cellphone ko. Napagtanto kong may mali. Ang reaksyon na ito. Hindi kaya may nangyaring masama sa pamilya niya. Sa kalagitnaan ng gabi, pinaiyak ko pa siya sa bahay ko. Hindi maganda to. Mukhang hindi ko pwedeng baliwalain ang problemang ito. Maraming nakapawing pag-aalala ang naisip ko. Ngunit dahil hindi ako magaling magsalita. Sa huli ang lumabas. Ay, anong nangyari? Matagal na humikbi si Anran. Bago dahan-dahang nagsalita. Ipinaliwanag niya sa akin ang sitwasyon. Ang kanyang mga magulang ay naaksidente sa kotse mahigit 1 linggo na ang nakalipas. Sa kasamaang palad, namatay. Ngayon, wala siyang pinagkaiba sa isang ulila. Walang sinuman sa kanyang mga kamag-anak ang gustong tumulong sa kanya. Pati ang kanyang mga lolo at lola ay wala na rin. Halos nakakunot-no akong nakinig. Ngayon ko lang lubos na naintindihan. Kung bakit nag-iisa lang doon si Anran at umiiyak. Ganito katindi ang trahedya. Hinaharap niya ito ng mag-isa. Sobrang hirap para sa kanya. Wala ka na bang mauwian? Nang marinig ko ang tanong kong ito, lalong tumindi ang lungkot sa mukha ni Anran. Nakita ko ang ekspresyon ni Anran. Alam kong maaaring mali ang tanong ko. Tahimik ang kapaligiran sa mga sandaling iyon. Tanging ang mahinang hikbi ni Anran ang maririnig. Nag-iwas ako ng tingin. Hindi ko alam ang gagawin. Si Anran ang class president namin. Hindi lang magaling sa pag-aaral, kundi maganda rin ang pakikitungo sa iba. Masayahin at positibo ang kanyang personalidad. Siya ang puso at kaluluwa ng klase. At ngayon, ang taong ito ay umiiyak sa bahay ko na parang bata. Kapag nagpunta siya sa eskwela. At sinabi niya ito sa ibang mga kaklase. Hindi lang ako magiging katatawanan sa klase, kundi magiging kaaway pa ako ng lahat.
Tumayo ako at lumapit sa kanya. Sabi ko, dito ka na lang muna. Kapag may mapupuntahan ka na, saka ka na umalis. Nang marinig ni Anran ang sinabi ko, agad siyang natauhan. Lumapit siya sa akin at nagmamadaling sinabi, hindi. Aalis na ako kaagad. Hindi ko pa siya natatapos magsalita. Nang bigla akong nag-angat ng tingin sa kanya. Nagdulot ito sa kanya ng pakiramdam na hindi siya maaaring tumutol. Kaya't agad niyang itinikom ang kanyang bibig. Kung hindi, dito ka na lang. O kaya tatawag ako ng pulis para alagaan ka. Pumili ka. Seryoso kong sinabi. Humikbi si Anran ng ilang beses. Kumurap-kurap siya ng kanyang mga mata na puno ng luha. Tumingin siya sa akin na may halong pagtatampo. At mahinang nagtanong, ganyan ka rin ba makipag-usap kay Xingxin? Bumuka ang bibig ko. Natigilan ako. Hindi ako nakapagsalita kahit isang salita. Ang kanyang ekspresyon ay parang sinasabi sa akin. Kaya pala nabigo ka sa pagtatapat. Tahimik kong ibinaba ang aking ulo. Hindi ako makasagot. Wala na sa akin ang dating lakas ng loob. Ngunit nang itaas ko ang aking ulo, nakita kong si Anran ay nakatakip sa kanyang bibig at tumatawa. Habang may luha pa rin sa kanyang mga pisngi. Nauutal akong napaubo dahil sa pagkabahala. Sabi ko, dito ka na lang muna. Parang awa mo na. Ito na ang pinakatapat na salita na kaya kong sabihin. Pinilit kong magmukhang mabait. Nang makita ito, natawa muli si Anran. Akala ko ay walang awa akong tinatawanan ni Anran. Kaya't iniwas ko ang aking ulo. Punong-puno ng pagkabagot ang mukha ko. Alam din ni Anran na sumobra siya sa pagtawa. Unti-unting humina ang kanyang pagtawa. Sabi niya, sige. Salamat, pero bakit mo ako tinutulungan? Wala namang dahilan. Kung pipilitin mo ayaw ko lang na mas lalong sumama ang reputasyon ko sa klase. Bahagyang nagulat si Anran at kumurap. Matapos ang ilang sandali ay sinabi niya, pero wala akong naririnig na masama tungkol sa iyo sa klase. Ang tungkol sa iyo ay yung pagtatapat mo kay Xingxin. Masamang reputasyon na yon para sa akin. Yun ba? Hindi ka ba natatakot na magalit si Xingxin sa sinasabi mo? Bahala siya, wala na akong pakialam. Nagkibit balikat ako. Nagpanggap akong walang pakialam. Bahagyang nagulat si Anran. Nagtanong siya ng may pag-aalinlangan, hindi mo na ba siya gusto? Umiling ako. Hindi na kailangang ipilit ang isang bagay na hindi naman magtatagumpay. Ganoon ba? CJ. Nang makapagdesisyon na siyang manatili, isinabit ni Anran ang kanyang nabasang damit. Umupo siya sa sofa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tumingin siya sa akin. Nakita niyang nag-aaral pa rin ako. Kinakabahang napahawak siya sa kanyang buhok. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang makita niyang nahihirapan ako sa isang problema, itinuro niya ang tanong sa exam paper at nagsimulang ipaliwanag sa akin. Itinuro ang tanong sa test paper at nagsimulang ipaliwanag. Nakikinig akong mabuti. Paminsan-minsan ay tumatango ako. Sa wakas, sa tulong ni Anran, nagawa ko ang problemang ito. Hindi nagtagal at natapos ko ang exam. Tiningnan ko ang oras. Mahigit 2:00 na ng madaling araw. Niligpit ko ang mga gamit ko. Tumingin ako kay Anran na nakaupo sa sofa. Sabi ko, sa kwarto ka na matulog. Sa sofa na lang ako. Kahit na medyo mahina ako sa emosyonal na pakikitungo. At least alam ko na hindi dapat sa sofa patulugin ang babae. Pero paulit-ulit na tumanggi si Anran. Malaki na ang pasasalamat niya na pinatuloy ko siya. Okay lang ako dito. Hindi comfortable matulog sa sofa. Medyo matigas din ang paninindigan ko. Alam kong hindi talaga angkop na tulugan ang sofa. Madaling mahulog. At hindi comfortable. Sige na, bahay ko to. Makinig ka na lang sa akin. Dahil na bahay mo to. Ikaw ang may-ari. Kaya hindi pwede na ang bisita mo ang matulog sa kwarto. Nagturuan kami sa isa't isa. Mula sa sala, nagturuan kami hanggang sa kwarto. Binuksan ko ang ilaw ng kwarto. Nakita ni Anran ang itsura ng kwarto, malinis at maayos. Hindi talaga katulad ng kwarto ng isang lalaking nag-iisa. At malaki ang kama. Kasya kaming dalawa ng sobra-sobra. Dahil nakita niyang nagpipilit ako, hindi rin pumayag si Anran. Kaya nagmungkahi siya na sa kwarto na lang kaming dalawa matulog. Sa sahig ako matutulog. Bakit ikaw ang matutulog sa sahig? Ako na lang. Nagtalo kaming dalawa ulit ng mga 5 minuto. Hanggang sa huli, tinanggap namin ang suhestyon na pareho kaming bahagyang pumayag. Sa gitna ng malaking kama, gumamit kami ng kumot para paghiwalayin ito. Hatiin sa kaliwa at kanang bahagi. Kitang-kita ang pamumula ng mukha ni Anran. Makakatulog pala niya ang kaklase niyang lalaki. Sa iisang kama. Ngayon lang niya napagtanto ang problema. Magpapalit muna ako ng damit pampatulog. Napagtanto niya na babae pala ako. At lalaki si Suchen.
Basta na lang ba siya matutulog dito? Ang baba ng kanyang safety awareness. Paano kung may gawin sa kanya si Suchen? Naalala niya ang lakas ng kamay nito. Wala talaga akong lakas para labanan. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ako. Suot ang manipis na damit tulog na seda. Kitang-kita ang mga linya ng muscles sa ilalim ng damit. Sulyap lang ang ginawa ni Anran. Agad niyang iniwas ang kanyang tingin. Ngunit unti-unting namula ang kanyang tainga. Magkatabi silang nakahiga sa kama. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata. Ngunit ilang sandali lang ay dumilat din. Hindi talaga siya makatulog. Lumipas ang 30 minuto. Narinig ni Anran ang pantay na paghinga. Alam niyang tulog na siguro si Suchen. Kaya pagkatapos magpakalma. Nakatulog na rin siya. Mahimbing ang kanyang tulog. Nanaginip pa nga siya. Napanaginipan niya ang kanyang mga magulang. Unti-unting lumalayo. Nang dumilat siya. At biglang bumangon. Napansin niyang umaga na. Liwanag na sa labas. Tumingin si Anran sa tabi. Nakita niyang siya lang mag-isa sa kama. Pagkatapos ay may narinig siyang ingay mula sa labas. Bumangon si Anran mula sa kama. Pagkalabas pa lang niya ng kwarto. Isang bango ang nagmula sa kusina. Agad nitong ginising ang kanyang natutulog pang tiyan. Tumingin siya sa kusina. Nakita niyang nakasuot ako ng apron at nagluluto sa kusina. Lumapit siya. Nang makarating sa may pintuan ng kusina, sakto namang lumingon ako. Nagkatitigan kami ni Anran na nasa likod. Magandang umaga. Mahinang bumati sa akin si Anran. Tiningnan ko siya. Mahinang sumagot, Inen. Tumingin si Anran sa mesa sa harap niya at nakitang may lalagyan ng pagkain. Nakalagay doon ang pagkain na bagong luto ko. Nagpe-prepare para sa lunch. Bakit kailangan mo pang magbaon? Okay naman ang pagkain sa school, ah. Simpleng sagot ko. Ang mga minoryang etniko ay may mga pagbabawal sa pagkain. Kaya naman pala parang iba ang hitsura mo. Nagluto na ako ng almusal. Kumain ka muna. Itinuro ko ang isang tabi. Nandoon ang mainit na almusal. Ang sikmura ni Anran ay nagising na sa bango. Nang makita ang almusal, lalo pang nagparamdam ang kanyang gutom. Bye, Billy. Mahinang sagot ni Anran. Tumango siya. Ngunit hindi pa rin siya kumain agad. Hinihintay niya ako. Hinihintay niya akong matapos at umupo sa harap ng mesa. Habang kumakain ako ng almusal, tinanong ko siya kung papasok pa ba siya sa eskwela. Kailangan kong bumili ng damit ngayon. Baka bukas pa ako makapasok sa eskwela. Tumango ako. Kinuha ko ang isang susi mula sa aking bulsa. At itinapon sa harap ni Anran. Kunin mo ang susi at bumalik ka pagkatapos mong bumili. Kung hindi ako makakapasok sa bahay. Tinitigan ni Anran ang susi. Alam niyang natatakot akong wala siyang mapupuntahan. At aalis siya ng patago. Kinuha niya ang susi. Sige. Pero hindi naman siya pwedeng tumira lang sa bahay ni Suchen. Sinasadya niya akong papirmahin. Hindi ko naman pwedeng basta-basta na lang tirhan ito. Pero ang pera niya ay hindi rin sapat para magrenta ng bahay. Ang pag-aaral ang pinakamahalaga ngayon. Hindi naman pwedeng tumigil na lang siya sa pag-aaral at magtrabaho. Kaya bukod sa pagpayag na tumira muna kay Suchen, wala na talaga siyang ibang paraan. Pagkatapos kumain ng almusal, nagmadali akong magligpit at umalis. Wala rin akong sinabi kay Anran bago umalis. Tinitigan ni Anran ang bahay na walang tao. Hindi niya maiwasang mamangha. Talaga bang nagtitiwala sa kanya si Suchen? Pinapabayaan siyang mag-isa sa kanyang bahay. Papaligpitin siya ng bahay. Tutal, pansamantala siyang nakatira dito. Kailangan niyang gumawa ng kahit ano. Pagkatapos magligpit, lalabas siya para bumili ng damit, at maliligo, at aayusin ang kanyang sarili. Nang lumapit siya sa lugar ko ng pag-ehersisyo, at tumingin sa mga dumbbell sa harap, bigla siyang napahawak sa ulo na tila nasasakit. Kailangan niya munang iligpit ang mga ito bago siya makapaglinis. Kaya't itinaas niya ang kanyang manggas at lumapit. Hinawakan ng 2 kamay ang bar ng dumbbell, at humina ng malalim. Sinikap ni Anran na ilipat ang dumbbell sa isang tabi. Namumula na ang kanyang mukha. Ang bigat naman ito. Paano nagkaroon ng ganitong kalakas si Susan? Naglinis si Anran sa loob ng 20 minuto. Bigla niyang nakita ang isang karton na nakalagay sa sulok sa tabi ng aparador. Sa gilid. Sa loob ng karton ay maraming papel na parang mga liham. Mayroon ding ilang maliliit na kahon. Lumuhod siya at kumuha ng isa. Isang gulat ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ito pala ang mga liham ng pag-ibig na isinulat ni Suchen para kay Xin dati. Bye, Billy. At ang mga regalong binili niya. Malapit na ang uwian sa hapon. Ako'y naglalakad na pauwi. Nakita ko pa ang hagdan kung saan ko napulot si Anran kahapon. Dapat kinuha ko ang numero niya. Paano kung umalis talaga siya? Isang susi lang ang meron ako. Nakarating na ako sa bahay.
Tumayo sa harap ng pintuan at kumatok. Hindi nagtagal, narinig ko ang mga yabag mula sa loob. Bigla akong nakahinga ng maluwag. Binuksan ni Anran ang pinto. Siya ngayon ay medyo iba kaysa sa nakita ko sa kanya kaninang umaga. Tila mas maliwanag at kaakit-akit. Nang makita niya akong umuwi, parang may kislap pa sa kanyang mga mata. Umuwi ka na pala. Mabuti na lang at hindi ka umalis. Kung hindi, gagastos pa ako ng 200 para magpabukas ng pinto. Nang marinig ang sinabi ko, yumuko si Anran. Mahinang sagot niya, pumayag na ako sayo. Paano ako alis? Nga pala, wala ka talagang dalang cellphone. Natatakot ako na baka hindi kita makontak kung may mangyari. Nang marinig ito ni Anran, nahihiya siyang tumalikod, at sinabing itinapon ko ang cellphone ko sa ilog noong nakaraang mga araw. Ang taong nasa harap ko ay hindi katulad ng nasa isip kong class president na si Zhao Shuo at iba pa. May mabuting puso, mahinhin at masigla. Para bang napulot ko lang habang naglalakad-lakad, na isang batang umiiyak at nawawala. Tumayo ako at bumalik sa kwarto. Maya-maya pa ay lumabas ako mula sa kwarto, na may hawak na isang cellphone. Gamitin mo muna ito. Magagamit pa naman itong luma kong cellphone. Ibibigay ko sa iyo ang pangalawang NSS card. Para madali kitang makontak. Tinanggap ni Anran ang cellphone. Nakita sa mukha niya ang pagkabigla. Bagamat luma na ang cellphone, ibinigay niya basta sa akin. Bakit ka nagkakaganyan sa akin? Dahil ba yon kay Xin? Ito ang posibleng sagot sa kanyang isipan. Dahil ba magkaibigan kami ni Liu Xin? At gusto ni Suchen si Liu Xin, kaya gusto niyang maging mabait sa akin. Bahagya akong natigilan. Pagkatapos ay umiling ako. Sumagot ako, hindi ko iniisip na ito ay paggawa ng mabuti sa iyo. Sa tingin ko, ito ang dapat gawin. Katulad ng paglilinis mo ng bahay ko. Hindi yon paggawa ng mabuti sa akin. Kundi sa tingin mo ay dapat gawin. At kahit anong gawin ko, tiyak na walang kinalaman si Liu Xin doon. Nagsimula akong mag-aral sa mesa. Tahimik na nagsusolve ng problema. Habang si Anan naman ay abala sa cellphone sa sofa. Binuksan niya ang gallery. Nakita niyang may mga litrato doon. Gusto niya sanang lumabas agad. Dahil pribado iyon ni Suchen. Pero dahil sa kanyang kuryosidad, binuksan niya ang mga screenshot. Nakita niyang mga chat iyon. Ang ka-chat ni Suchen ay ang matalik niyang kaibigan na si Liu Xin. Bagamat hindi gaanong malandi, nakikita naman na malapit sila sa isa't isa. Kahit papaano magkaibigan sila. Sa mga chat, ang mga sinasabi ni Suchen ay unti-unting kumokonti. Kahit na mga simpleng mensahe lang iyon. Nakikita ni Anran ang pagbabago sa isip ni Suchen dito. Mula sa pusong puno ng pag-asa hanggang sa lubos na pagkadismaya. Naintindihan ni Anran ang gusot sa pagitan nilang dalawa. Papasama na ang ugali ni Liu Xin. Papaikli na rin ng papaikli ang mga mensahe ni Suchen. Bumaba na rin ang dalas ng pagpapadalahan nila ng mensahe. Bakit nagtiyaga ng ganoon katagal si Suchen? Dahil si Liu Xin mismo ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. At siya rin mismo ang tumapos nito. Sa sandaling iyon, sa kanyang puso. Mayroon pa siyang paghamak sa ganitong pag-ugali ni Liu Xin. Kasabay ng pagkaawa sa akin. Kakataas pa lang ng ulo ni Anran. Napakalaki na ng kanyang gulat. Dahil nakaupo ako roon. Hawak ang panulat. Nakaupo nang nakapatong ang mga binti. Tahimik na nakatingin sa kanya. Ngayon, ramdam niya na siya ay naiilang. Mahinahon kong sinabi na kung mayroon mang anuman sa cellphone. Burahin mo na lahat. Wala nang kapaki-pakinabang dyan. Nang marinig ni Anran ang sinabi ko, nag-alangan siya sandali. Pagkatapos ay sumunod siya. Binura niya ang lahat ng mga screenshot. Pagkatapos burahin, humiram si Anran sa akin ng libro at nagbasa. Tahimik na nag-aral ang dalawa roon. Sa pagkakataong ito, nagsimula na naman akong kumamot ng ulo. Kapag may nakitang mahirap na tanong, talagang hindi ko maisip kung paano ito sagutin. Ano ba yan, meron ka bang hindi maintindihan? Tumayo si Anran at umupo sa tabi ko. Itinuro ang tanong sa papel at sinabing, tuturuan kita. Natutunan ko kung paano sagutin ang tanong na ito. Pagkatapos sagutan, nagpakita ako ng ekspresyong wala ng pag-asa. Nang makita ni Anran ang ganitong pagod na pagod kong itsura, hindi niya napigilang tumawa. Maliban sa tawanan ni Anran, biglang may narinig na tunog ng pagkulog ng tiyan. Biglang tumigil sa pagtawa si Anran. Nagtigil ang ekspresyon sa kanyang mukha. Nagtataka akong tumingin kay Anran. Nagtanong, kumain ka ba ng hapunan? Namula ang magkabilang pisngi ni Anran. Nauutal na sinabing, hindi. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay tumayo at naglakad papunta sa kusina at sinabing, maghintay ka. Dali-dali akong kumaway at sinabi, hindi. Hindi na kailangan pa.
Hindi ako kailangang kumain. Gabi na, huwag na lang. Hindi kita pababayaan magutom dito. Ito lang ang sinabi ko. At pumasok na ako sa kusina at isinara ang pinto. Maya-maya pa'y lumabas na ang bango mula sa kusina. Dala ko ang isang plato ng mainit-init na sinangag. Sige, kain ka. At hindi na gaanong tumutol si Anran. Pagkatapos bumulong ng pasasalamat, nagsimula ng kumain si Anran. At mabilis na naubos ang isang plato ng sinangag. Pagkatapos kumain, agad ding tumakbo si Anran sa kusina para hugasan ang plato. Sa kanyang isip, kung araw-araw siyang makakakain nito sa hinaharap, siguro'y napakagandang bagay. Napagtanto ni Anran at daling itinapon ang ideyang ito. Napansamantala lamang siyang naninirahan dito. Kapag nakapanatili na siya, siguradong aalis na siya. Pagdating ng oras na umalis siya, magbabayad na lang siya ng upa. Hindi naman siya maaaring tumira dito ng libre. Paglabas ng kusina, direktang natigilan si Anran. Nang makita niya akong nakatitig sa mga kahon. Nang makita ko si Anran, nagtanong ako, nakita mo ba? Napayo ko si Anran, hindi, ayos lang. Nakita ko. Pero hindi ko isa-isang binuksan para tingnan. Nakita ko lang ang isang. Tinignan bilang isang biro. Saktong balak kong itapon ang mga ito bukas ng umaga. Sigurado ka bang itatapon mo? Mayroon pa bang bagay na mas walang halaga kaysa sa mga ibinalik na love letter at regalo? Mas walang halaga pa ba? Mabilis na lumipas ang oras at sumapit ang 2:30 ng madaling araw. Napatay ang ilaw at kasabay nito'y napatay ang ilaw sa kwarto. Madilim ang kwarto. Nakahiga kaming dalawa sa kama. Ngayon, hindi namin napag-usapan kung sino ang matutulog sa kwarto. At sino ang matutulog sa sofa. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakatulog ako sa kama kasama ang isang kaklase kong lalaki. Paano kung malaman ito ng mga kaklase ko? Paano ako magpapaliwanag? Pero mahalaga pa ba ngayon kung magkamali ng intindi ang iba? Nagkaroon ng malaking problema sa pamilya. Naisip kong magpakamatay noon. Naglalakad sa labas na suot ang uniforme ng eskwela. Naglalakad habang umiiyak. Hindi alintana ang tingin at bulungan ng ibang tao. Kung hindi dahil kay Suchen, hindi ko alam kung saan ako pupulutin ngayon. Masasabing iniligtas ako ni Suchen. Narinig ko si Anran. Kaya mahina rin akong tumugon. Sa sumunod na segundo, ang narinig ko ay ang malumanay at mahinang boses ni Anran. Mas mahimbing ang tulog ni Anran ngayon kaysa noong nakaraang gabi. Nang dumilat si Anran, napansin niyang umaga na. Katulad pa rin kahapon. Siya lang mag-isa sa kama. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng pagluluto mula sa kusina. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtupi ng kumot. Nang lumabas siya ng kwarto, nakahanda na ang almusal ko. Pero sa mesa, ay naging 2 lalagyan ng pagkain. Pagkatapos ay itinulak ang isa na mas maliit. Sa harap ni Anran, tinitigan ni Anran ang lalagyan ng pagkain sa harap niya. Gulat na napakurap. Inihanda ko ito para sa'yo, madali lang. Para makatipid ng kaunting pera sa pagkain. Hindi na ako maghahanda bukas. Hindi, gusto ko. Dali-daling hinawakan ni Anran ang kanyang lalagyan ng pagkain. Para bang natatakot siyang bawiin ko ito. Tama, mayroon ding prutas at yogurt. Binato ko ang isang maliit na lalagyan papunta sa kanya. Wow, tinitigan ni Anran ang mga bagay sa harap niya. Nagniningning ang kanyang mga mata. Parang bumalik siya sa unang baitang. Noong kapiling niya ang kanyang ina. At ang pakiramdam na hindi na maibabalik, ay natagpuan niya sa isang kaklase niyang lalaki. Sa pagtingin ni Anran kay Suchen, halata ang kasiyahan na kanyang nararamdaman. Nang makita ko ang reaksyon ni Anran, mas lalo kong kinumpirma ang aking iniisip. Kagabi pa lang ay hinala ko na. Kung si Anran ba ay bata pa sa loob. Kaya naman naghanda ako ng mga ito para sa kanya ngayon. Sa kinalabasan, si Anran ay walang pinagkaiba sa isang bata. Naglilinis at kumakain ng agahan. Pagkatapos ligpitin ang mga gamit, kaming dalawa ay lumabas ng sabay. Itinapon ko ang karton na puno ng mga alaala ng aking kalungkutan. Hindi ko na ito tiningnan muli. Ang dalawa ay nagpanatili rin ng distansya sa daan. Hindi mo masasabing sila ay magkasamang papasok sa paaralan. Pagdating sa gate ng paaralan, si Anran ay huminga ng malalim para pakalmahin ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, narinig niya ang isang boses. Lumingon siya. Napansin niyang ang ilang kaklase ay nasa likuran niya. Inilahad ni Anran ang kanyang kamay. At mahinang sinabi, matagal na tayong hindi nagkita. Pumasok na siya sa paaralan. Sobrang miss na kita. Bakit bigla ka na lang nawala? Agad na lumapit ang ilan. At pinalibutan si Anran. Wala rin akong pakialam. Diretso lang akong naglakad. Nakita ni Anran ako na naglalakad sa unahan. Lumapit sa kanya si Sheng Nuo. Agad kong sinambot ang chewing gum na inihagis ni Tang Zai.
Kinain ko ito. At mahinang nagtanong, kumusta? Pwede kitang ilibreng mag-internet sa ibang araw. Malapit kami ni Tang Zai sa isa't isa. Kahit ako at si Suchen ay hindi ganoon kalapit. Pinananatili pa rin ang distansya. Nakita kong napakagaling ni Suchen makipag-usap. Si Tang Zai ba ang katabi ni Suchen? Sa wakas, dumating ka rin. Nag-alala ako sa'yo. Ano ba talaga ang nangyari? Nang makita ni Liu Xing si Anran, agad siyang tumakbo. Ngunit ang kanyang tingin ay lumipat patungo kina Suchen. Karamihan sa mga kaklase ay lumapit kay Anran. Ako at si Tang Zai lang ang nakaupo sa aming mga upuan. Nakita ni Anran sina Suchen at Tang Zai, na walang tigil na nag-uusap. Saan kaya nila nakukuha ang mga paksa nila? Tumira ako sa bahay ni Suchen, pero hindi ko siya nakitang makipag-usap sa akin ng ganito. Pinapatawag ka ng class president sa opisina ng mga guro. Naghanda akong pumunta sa opisina para hanapin ang guro. Bago lumabas, nakatitig lang ang mga mata ko kay Suchen. Pero hindi ko man lang nakita na tumingin siya sa akin. Bigla akong nakaramdam ng kawalan ng balanse sa puso ko. Hindi sinasadyang nabangga ni Anran ang isang tao dahil sa pag-isip. Nagmadali siyang umatras ng isang hakbang at sinabing Li. Pasensya na. Anran, pumasok ka na pala. Yumuko si Lu Yunshu at lumapit sa mukha ni Anran. Sinusubukan niyang makita kung ano sa mukha niya. Tumingala si Anran. Nakita niya ang lalaki sa harap niya. Nakatingin sa kanya ng may pagkagulat sa mukha. May nangyari sa pamilya nitong mga nakaraang araw. Ang lalaki sa harap niya ay ang sports director ng klase. Noong mga araw na wala siya sa eskwelahan, parang madalas pa rin siyang magpadala sa akin ng mga mensahe para magtanong. Pero hindi ko na siya nireplyan. Hindi ka ba komportable? Parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Pinapatawag ako ng guro sa opisina Bye-bye. Pagkatapos ay nagmadali siyang umalis doon. Lumingon si Lu Yunshu at tiningnan ang likod ni Anran habang siya ay umaalis. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng kanyang labi. Nagpakita ng isang ngiti. Hinawakan ng guro ang kamay ni Anran. At nagsimulang mag-alala. Pagkatapos ng ilang pangaral, bumalik si Anran sa silid-aralan. Nagsimulang magtanong ang mga kaklase kay Anran kung okay lang siya. Sinulyapan ko si Anran. Napapaligiran ng maraming tao. Hindi ako nagulat. Buti na lang malayo ang pwesto ko sa kanya. Biglang may tumakbo sa tabi ko, Bibi. Nagbuntong hininga siya. May dalang isang bag ng candy si Kong Yu. Inabot ang candy. Yung wrapper ng candy. Binili ko yan para sa'yo. Hindi man lang tumingin ang wrapper ng candy. Umiling at sinabing salamat. Ayoko. Inilagay ni Kong Yu ang bag sa mesa ng wrapper ng candy at tumakbo paalis. Maagang pagbati sa pagkakaroon mo ng diabetes. Isang panunuya lang ang sinabi ko. Biglang nagkaroon ng isang malaking tumpok ng candy sa mesa. Nagkibit balikat si Tang Zai. Sabi niya, pakiusap, tulungan mo akong isauli sa kanya. Kinuha ko agad ang supot ng candy. Tumayo ako at pumunta sa upuan ni Kong Yu. Tuwang-tuwa pa rin si Kong Yu. Ngunit sa sumunod na segundo, ang supot na ibinigay niya ay ibinalik sa kanya. Kunin mo na. Ayaw niya, nakatingin ako kay Kong Yu. Mahinahon kong sinabi. Bahagyang nagulat si Kong Yu. Lumingon siya at tumingin sa akin. Tumayo siya. Diretsong nakakunot ang noo at sinabing, ano nang pakialam mo? Hindi ko ipinakita ang aking nararamdaman. Sabi ko, wala. Nagkataon lang na ako ang nagbalik. Bakit ang hilig mong makialam? Hindi kaya gusto mo si Tang Zai? Sadyang nilakasan ni Kong Yu ang huling pangungusap. Sa isang iglap, natahimik ang buong silid-aralan. Halos sabay na nanlaki ang mga mata ni Anran at Liu Xing. Puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Wala pa rin akong ipinakitang ekspresyon. Pumikit ako. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay iniabot ko ang aking kamay at kumuha ng ilang candy mula sa supot. Binalatan ko ang candy. Diretso kong isinubo lahat sa bibig ni Kong Yu. Napuno ng candy ang bibig ni Kong Yu. Bumagsak ang puwet niya sa upuan. Wala akong sinabi. Bumalik na lang ako sa aking upuan. Tahimik ang buong silid-aralan. Lahat ay nakatingin sa amin ni Tang Zai. Ngunit patuloy lang kami sa aming ginagawa. Parang walang pakialam. Inura ni Kong Yu ang candy. Katatayo pa lang niya para lumapit. Nang pumasok ang guro na magtuturo. Huminga ng malalim si Kong Yu. Masama ang tingin niya kay Suchen. Bumalik siya sa kanyang upuan at umupo. Sa sandaling ito, itinuring na ni Kong Yu si Suchen bilang karibal sa pag-ibig. Sa loob ng klase, paminsan-minsan ay tinititigan ako ni Kong Yu. Masama ang kanyang tingin. Galit na galit siya at nagdingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Pero hindi lang si Kong Yu ang nakatingin sa akin. Hindi rin makapag-focus si Anran sa klase.
Ang nangyari kanina ang palaging nasa isip niya. Hindi niya sinasadyang tumingin kay Suchen. Pero nakita niya ang isa pang Lee. Palihim ding tumitingin doon. Si Liuxing ay palihim na tumitingin kay Suchen. Nag-focus ako sa klase. Alam kong hindi ako pwedeng hindi mag-aral. Kapag hindi tumaas ang ranggo ko, aalisin ang aking allowance. Sikat ka pala. Maraming palihim na tumitingin sa'yo. Lumapit sa akin si Tang Zai. Bulong niya sa aking tainga. Sinulyapan ko siya. Inis kong sinabi na dahil din naman sa'yo ito. May gana ka pang magdiwang. Tinanong pa nga ni nanay kahapon kung kailan ka raw pupunta sa bahay. Ipagluluto ka raw niya ng masarap. Sa ibang araw na lang pagkatapos ng klase. Tumayo agad si Kung Yu at umalis sa kanyang upuan. Pumunta siya sa akin. Para maghiganti. Lumapit siya sa akin. Tinapik niya ako sa balikat. Malamig niyang sinabi, "Hoy." Halos lahat ng iba pang estudyante sa klase ay nanonood. Hindi ako tumitingala. Sumagot ako, "Ano?" Inabot ni Kung Yu ang aking damit. Agad na tumayo si Anran at pinigilan siya, "Huwag kang manakit." Agad na tumayo si Anran at pinigilan siya, "Huwag kang manakit, Lee." Pagkatapos magsalita ni Anran, tumayo si Lu Yunsho. Agad siyang lumapit sa dalawa. Inilayo niya ang kamay ni Kung Yu. "Hoy!" Gustong itulak ni Kung Yu si Lu Yunsho. Pero malaki at matangkad si Lu Yunsho. Hindi niya ito maitulak. Nagsalita si Lu Yunsho, "Lu Yunsho, tumabi ka, wala kang kinalaman dito. Kung talagang hindi ka kontento, maglaban kayo ng maayos. Pwedeng mag-showdown ng may sportsmanship. Pero hindi pwedeng magsapakan." Tinaasan ni Kung Yu ang kanyang kilay. Nag-alinlangan siya. Napatingin ako sa braso ko. Hindi halata kapag may damit. Okay lang sa akin ang lahat. "Uy, kaya mo ba?" Lumingon ako kay Kung Yu. Mahinang sinabi ko. "Magpahina ng pulso o. Maging tagalinis man. Anong gagawin mo para tuluyan mo akong tigilan? Ikaw ang magdesisyon." Umani ng galit si Kung Yu. Halata sa sinabi ko na hindi ko siya pinapansin. "Pahinda ng pulso. Kapag natalo ako, hindi na kita guguluhin. Ayos ba?" Biglang tumingala si Tang Zi at tumingin kay Kung Yu. Sabi niya, "Uy, huwag mo na rin kaya akong buluhin." Kumibot ang labi ni Kung Yu. Bahagyang naging pangit ang mukha niya. Nagngangalit ang ngipin niya nang tumango siya bilang pagsang-ayon. "Kapag natalo ako, hindi ko kayo parurusahan." Umupo si Kung Yu sa harap ko. Inilabas ang kamay niya. Handang makipagkumpetensya. Inilahad ko rin ang aking kanang kamay. Naghawak ang mga kamay naming dalawa. Nasa gitna naman si Lu Yunsho. Bilang tagahatol, tiningnan niya kung handa na ang dalawa. At pagkatapos ay ipinahayag na magsisimula na. Pak, sa isang iglap lang. Natapos ang laban. Lubusan akong nanalo. Nagsigawan din ang mga tao sa paligid. At naghiwa-hiwalay. "Paalam, kumain ka ng mas maraming candy pag uwi mo." Kumaway ako. Hudyat kay Kung Yu na umalis na. Sa pasilyo, pumunta sa banyo si Anran, Liuxin at Chen-ron. Bahagyang nagulat na sinabi ni Chen-ron. "Hindi ko akalain na malakas pala si Suchen. Hindi ko siya nakikitang nag-ehersisyo." "Yee." Kapag bobo, nagiging matigas ang ulo. Nang uuyam na sabi ni Liuxin. Ngunit iniisip pa rin niya ang nangyari kaninang umaga. Pagkatapos ko siyang hindi pansinin. Bahagya siyang nagduda. Siguro ba kami ni Tang Zi ang magkasama? Hanggang ngayon, mas lalo siyang nagdududa. "Hay, Anran. Sa tingin mo, ano ng klaseng tao si Suchen? Bagay ba siya kay Liuxin?" Nakangisi si Tianron habang nagtatanong kay Anran. Akala ko hindi sasagot si Anran. Pero seryoso siyang tumango. Sumagot ng Yu. "Sa tingin ko, medyo inutil siya. Pero napakabuti niyang tao, dapat bagay siya kay Liuxin." "Sa tingin ko, hindi sila bagay." Ibinuka ni Liuxin ang kanyang kamay. Sabi kay Tianron. "Sabi ko na nga ba't hindi bagay eh." Inagdag ni Anran sa kanyang isipan. "Pasensya na, Liuxin. Sa tingin ko, hindi ka karapat-dapat sa damdaming ibinibigay niya." Walang nagawa si Tianron kundi tumango. Sabi niya, "Hindi bagay. Dapat katulad ka ni Lu Yunsho. Yung gwapong lalaki ang bagay sa'yo." "Lu Yunsho, huwag kang magbiro. Sino ba ang hindi nakakaalam na gusto niya si Anran?" Kaya si Anran talaga. Ngumisi si Liuxin. Pagkarinig ni Anran, dahan-dahan siyang umiling. Hindi ko siya gusto." "Anong klaseng lalaki ang gusto mo?" Natigilan si Anran. Nag-isip siya sandali. Mahinang sabi niya, "Yung prangka. Yung may sariling paninindigan at maalaga. May pagpipigil sa sarili. At medyo may pagkalalaki." "Engan, may ganyang lalaki ba sa klase natin?" Ako, sinasabi ko lang na gusto ko yung ganong tipo. Hindi ko sinasabi kung sino." Nang dumating ang oras ng pananghalian, Lee. Excited na si Anran para sa pananghalian simula pa kaninang umaga, Lee. Dahil ito ang ginawa ko mismo para sa kanya, Lee.
Kinuha niya ang lunchbox mula sa kanyang mesa. Nakita ni Liuxin ang lunchbox sa mesa ni Anran. Parang si Suchen lang ang nagdadala ng sariling pagkain sa buong klase. Bakit nagbaon ka ngayon? Agad na nagpaliwanag si Anran. Deal Billy. Bigla lang pumasok sa isip ko. Tiningnan ni Liuxin ang pagkain ni Anran. At nagtanong ng nakangiti. Sa isang pagkakataon, gawa ba ito ng iyong ina? Hindi, ako ang gumawa nito. Kinuha ni Liuxin ang kanyang chopstick. At sumubo ng kaunti. Lanan. Parang pamilyar ang lasa. Pero masarap. Ang galing mo naman. Medyo kinakabahan si Anran sa loob. Bumalik muna ako sa upuan ko. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Sumapit ang klase sa physical education. Pumunta ang lahat sa palaruan. At nagsimulang magkulitan. Pumunta ang mga lalaki sa basketball court na may dalang bola. Habang ako ay nakaupo sa lilim. Nagbabasa ng libro. Tingnan ninyo. Nagbabasa ng libro si Suchen doon. Mukhang hindi siya nagpapanggap. Talagang nagsimula na siyang mag-aral ng mabuti. Itinuro ni Chenron ang aking kinaroroonan sa lilim. Habang sinasabi ito kay Xin at Anran. Tumango ng mahina si Anran. Siya lang ang nakakaalam kung gaano nagsusumikap si Suchen. Lei. Habang si Liuxin ay tila hindi interesado. Hinila niya sina Anran at Chenron at sinabi. Panoorin natin ang mga lalaki na maglaro ng basketball. Si Anran ay hindi gaanong gustong hilahin ni Liuxin. Kumpara sa panonood ng mga lalaking iyon na maglaro ng basketball, mas gusto pa niya na samahan akong magbasa ng libro. Pumunta ang tatlo sa gilid ng basketball court. Nang makita ni Lu Yunshu si Anran sa gilid ng court, parang nabuhayan ang kanyang katawan. At nagsimulang maging aktibo. Gusto pa niyang magpakitang gilas sa pamamagitan ng pagdunk. Sayang at nabigo siya. At nagsimulang magreklamo sa iba na hindi maganda ang pasa. Nagre-review pa rin ako ng mabuti. Nang bubuklatin ko na ang susunod na pahina ng libro. Biglang may bumagsak na basketball sa kandungan ko. Bahagya akong sumimangot. At tuminala upang tumingin sa direksyon. Tuminala ako at tumingin sa unahan. Tingnan natin kung humina ang galing mo. Bigla kong isinara ang libro. At inilagay sa tabi. Tumayo ako, Lee. Huwag kang umiyak pa uwi na parang bata. Kung matalo ka, kailangan mo muna akong talunin. Hinubad ko ang aking. Ang matipunong dibdib at malalaking braso ay kitang-kita. Pumunta kami ni Tang Zai sa ibang basketball court. Doon, biglang nagbago ang tingin ng mga lalaking naglalaro ng basketball. Nananlaki ang mga mata nila. Tinapik ang katabi. Mahinang sinabi, uy. Sino kaya yon? Ang puti ng binti. Nang makita nila si Tang Zai sa di kalayuan. Ganoon din ang reaksyon nila, nanlalaki ang mga mata. Si Tang Zai yon. Grabe. Kahit gusto ko ang mahabang buhok. Pero ngayon sa nakikita ko, okay na rin ang maikling buhok. Hindi, mas gusto ko ang maikling buhok. Sumunod si Lu Yunshu sa tingin ng iba, Lee. Halos lumuwa ang mata niya. Nang sundan ng tatlong babaeng nanonood ang tingin nila. Hindi sila gaanong nagulat kumpara sa mga lalaki. Nang makita ni Anran na kasama ko si Tang Zai, kumunot na ang noo ni Liuxin. Hindi siya komportable. Sobrang hindi komportable. Para bang may inagaw sa kanya. Kinagat niya ang kanyang labi. May bahid ng lamig sa kanyang malalalim na mata. Tara, puntahan natin. Sa basketball court. Hindi pa kami nagsisimula ni Tang Zai. Nakita na naming napuno ng tao ang gilid ng court. Hindi na naglaro ang mga lalaking naglalaro kanina. Pumunta sila rito para tumingin ng binti, tumingin ng bola. Laro pa ba tayo? Nahihiya ako dahil maraming nakatingin. Medyo hindi ako comfortable. Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa tingin ng iba? Sige, nagsimula ang aming magandang one-on-one. Ang puti ng bola. Ay naku, ang tumpak naman ng bola. Ang mga lalaki sa gilid ng court ay naghiyawan sa pagkamangha. Nagsimula silang palakpakan si Tang Zai. Si Lu Yunshu ay nakakagatlabi sa likod ng mga tao. Halos hindi siya mapakali sa sobrang pagkainis. Ang balak niya ay magpakitang gilas kay Anran. Pero bakit si Suchen ang nagpapakitang gilas ngayon? Habang nag-init ang laban, ako'y biglang tumalon. Kasunod ng malakas na kalabog. Ang backboard ay agad na napuno ng mga bitak na parang sapot ng gagamba. At biglang nabasag. Kumalat sa lupa ang mga bubog ng salamin. Ang mga taong nanonood sa paligid ay nagulat. Namilog ang mga mata ng lahat. Sobrang gulat. Hindi nila maisara ang kanilang mga bibig. Lalo na ang mga babae natakot. Ngayon lang sila nakakita na may sumira sa backboard sa pamamagitan ng pag-slam dunk. Ang mga mata ni Lu Yunshu at Kung Yu ay halos pumula. Habang nakatingin kay Suchen, naalala ni Lu Yunshu na kanina lang ay nabigo siyang mag-dunk. Gusto na niyang magtago sa ilalim ng lupa. Lumapit si Tang Zai at pinagpagan ang mga bubog ng salamin sa aking katawan.
Sabi niya, okay na. Kanina, noong tumalon siya, parang nakita ko yung abs niya. Tuwang-tuwa ang ex at nyugyog ang braso ni Liuxin sa tabi niya. Para siyang isang fangirl na tumatalon. Hindi pa rin makaget over si Liuxin. Nakatingin lang siya sa akin. Nararamdaman niyang ibang-iba na si Suchen. Tumingin si Anran sa mga babaeng nanonood. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kakaiba. Natapos na ang klase sa Yi. Ako'y kusang umamin sa aking kasalanan. Sa huli, simpleng pinagsabihan lang ako ng paaralan. Mabilis na lumipas ang araw. Dumating na naman ang uwian. Parang may kutob ako. Na pagkatapos ng klase ay babarahan ako. Kaya pagka-uwi, inayos ko ang gamit ko. At agad na umalis sa classroom. Nang makita ni Anran na mabilis akong umalis, bigla siyang kinabahan. Kaya binilisan din niya ang kanyang paggalaw. Binitbit ang bag at naghandang sumunod. Sabay na tayo. Nang makita ni Liuxin na nagmamadali si Anran, dali-dali niya itong tinawag. Nag-aalala si Anran na mabuko siya. Huminto sa paglalakad. Nag-iwan ng isang pangungusap na may gagawin ako pagkatapos ng klase. Pagkatapos ay tumakbo palabas ng silid-aralan. Si Lu Yunsho na gustong sumunod sa likod. Kahit anino ay hindi nakita. Anong gagawin sa ganitong oras ng gabi? Pakiramdam ni Liuxin na medyo kakaiba ang kalagayan ni Anran. Patuloy na hinabol ni Anran palabas ng paaralan. Nang makita niya ako ay pabalik na ako sa bahay. Dali-dali siyang tumakbo palapit. Teka lang, bakit ang bilis mong maglakad? Nakita ko si Anran na hinihingal. Nagtatakang tanong ko. Anong minamadali mo? Hindi mo ba alam kung saan ako nakatira? Dahan-dahan lang, di ba? Ito. Nang marinig ni Anran ang sinabi ko. Parang tama nga naman. Pero, naisip na makakasabay si Suchen pag-uwi pagkatapos ng klase. Hindi na nag-isip at agad na humabol. Hindi ka ba nasaktan? Hindi naman. Mabuti. Naubos ko ang lahat ng kanin ngayon. Masarap. Okay, sagot ko isa-isa. Bahagyang nalungkot si Anran. Hindi niya maiwasang maalala ngayon. Ang natural ng pag-uusap ni Suchen at Tang Zai. Bakit ganito kapag ako ang kausap niya? Ang pagdududa sa kanyang puso ang nagtulak sa kanya na magtanong. May itatanong ako. Huwag kang magagalit ha. Gusto mo ba si Tang Zai? Bahagya akong sumimangot. Bakit mo naiisip yan? Dahil ba sa sinabi ni Kong Yu kanina? Hindi, dahil nakita kong natural kang makipag-usap sa kanya. Marami kayong napag-uusapan. At malapit din kayo sa isa't isa. Pero sa akin, medyo alanganin ka. Parang nagsiselos siya nang sabihin niya ito. Umiling ako. Ipinaliwanag ko na hindi kami gaanong magkakilala. Hindi ako madaldal sa mga taong hindi ko masyadong kilala. Sobrang close ko kay Tang Zai. Kung ganoon, gusto mo ba siya? Hindi, sagot ko ng buong pagtitiyak. Na ikinagulat ni Anran. Pero parang ang close niyo, Lee. Magaling siya sa pag-aaral. At may itsura rin. At napakahusay pa sa sports. Parang wala siyang pagkukulang kumpara sa'yo, Lee. Siguro gusto mo siya, ano? Hindi mo ba naisip na maging kayo? Muli akong umiling. Itinanggi kong wala. Baka patayin ako ng tatay ko. Ah, bakit, Lee? Dahil labag iyon sa moralidad. Ang makipagrelasyon sa sariling pinsan. Biglang tumigil si Anran. Nalalaki ang mga mata. Halata ang pagkabigla sa mukha. Ang nanay niya ay tita ko. Pinsan ng tatay ko. Natatakot ang nanay niya na baka hindi siya magkaroon ng kaibigan dahil sa pag-ugali niya. Kaya pinakiusapan niya ang guro na magkatabi kami sa upuan. Kung hindi, sa tingin mo bakit kami laging magkatabi? Biglang naintindihan ni Anran. Para siyang nakahinga ng maluwag. Bumalik na rin sa dati ang tono ng usapan niya. Kaya alam mo na kung anong nangyari ngayon, ano? May sumigaw sa gitna ng maraming tao. Gusto mo ang pinsan mo? Buti na lang at hindi ako nagalit. Ah, hindi ka nagalit? Parang galit na galit ka na nga, Lee. Nakakatakot. Imposible namang hindi. Hindi dapat magalit sa mga ganoong tao. Kapag nagalit, dapat sampalin na lang diretsyo sa mukha. Sumimangot si Anran. Tumawa ng mahina. Lumingon ako sa kanya. Tanong ko, bakit ka tumatawa? Totoo ang sinasabi ko. Wala, parang mas naging close lang tayo. Sabay umuwi si Suchen at Anran. Parang naramdaman ni Anran ang kaunting pagiging malapit at pag-aari. Kahapon lang ako nakatira dito. Pero tila pakiramdam niya ay para na ring sariling bahay. Kumain silang dalawa ng sabay. Hinubad ko ang aking jacket. Pumunta ako sa harap ng pintuan ng banyo. Bigla kong naalala ang isang bagay. Kaya tinanong ko si Anran. Gusto mo bang maligo? Si Anran ay nagsusulat ng kanyang takdang aralin sa mesa. Ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namumula. Maligo? Hindi na ako kailangan. Sa labas na ako maliligo. Sige, maaari mong gamitin ang banyo. Ayos lang, may kandado naman. Paalala ko.
at pumasok sa banyo. Napakabait na lalaki, mahina niyang sagot. Pati ang kanyang mga tainga ay namula rin. Narinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Naisip niya na si Suchen ay naliligo. Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang isipin ang katawan ni Suchen. Ang katawan niyang hugis baligtad na tatsulok na may 2 pinto. Ano kaya ang itsura niya kapag naliligo? May malabong imahe na nagpakita at naglaho sa kanyang isipan. Hindi, umiling si Anran. Agad niyang inalis ang kanyang imahinasyon. Tumigil ang tunog ng tubig. Agad siyang nagpanggap na siya'y nag-aaral ng mabuti. Nakatingin sa libro. Hawak ang kanyang panulat. Lumabas ako ng banyo na nakasuot ng pajama. Sinubukan ni Anran na maging. Ngunit hindi niya maiwasang mapatingin kay Suchen. Biglang nanlaki ang mga mata ni Anran. Hindi makapaniwala sa kanyang ginagawa. Lumulunok ba siya kanina? Ganito pala siya. Hindi ko napansin ang kakaibang kilos ni Anran. Tiningnan ko siya. At nagsimulang magpatuyo ng buhok. Tinapik ni Anran ang kanyang mga pisngi. Para pakalmahin ang sarili. Pinilit niyang ilubog ang sarili sa dagat ng kaalaman. Para alisin ang mga alalahanin. Kalimutan ang lahat. Narinig niyang tumunog ang cellphone ni Suchen sa mesa. Hindi niya sinasadya na tumingin sa direksyon ng tunog. Nakita niya sa screen ni Suchen ang isang abiso. Sumulpot ang matinding kuryosidad sa puso ni Anran. Gusto niyang malaman kung ano ang nilalaman ng mensaheng iyon. Pagbalik ko, kinuha ko ang aking activity book para magsimula ng mag-aral. Hindi komportable na nagsalita si Anran. Pabulong na sinabi, ano? Tumunog ang cellphone mo kanina. Kinuha ko ang cellphone ko. At pagkatapos kong makita ang abiso, bahagyang kumunot ang noo ko. Tiningnan ko lang ito. At pinatay ko na ang cellphone. Hindi ako sumagot. Mas lalong tumindi ang kuryosidad ni Anran. Anong mensahe kaya ang ipinadala ni Liuxin kay Suchen? Sa bahay ni Liuxin sa mga oras na ito. Nakahiga siya sa kama. At hawak ang kanyang cellphone. Ito ang mensaheng ipinadala niya kay Suchen kanina. Anong ginagawa mo? Kung dati ito, agad-agad akong magre-reply. Pero ngayon, lumipas na ang kalahating oras. Wala pa ring reply. Nakahiga siya sa kama. At tinakpan ang kanyang mga mata ng kanyang braso. Mas maganda pa noong dati, Bakit kailangang magbago? Patayin na natin ang ilaw, Sa kalagitnaan ng gabi, bumalik ang dalawa sa silid. Maghahanda ng matulog. Sa ikatlong pagkakataon, wala nang inaalala. Tinitigan niya ang madilim na kisem. Sa kanyang isipan, nagsimula niyang balikan ang mga nangyari sa araw na yon. Si Tangzai, wala ba siyang mga kaibigan? Biglang nagsalita si Anran. Kung kakausapin ko siya, papansinin niya kaya ako? Gusto ni Anran na kilalanin siya. Kung pwede kaming maging magkaibigan. Kung gayon, mas mainam. Pero huwag mo siyang kaibiganin. Bakit? Talagang nagulat si Anran. Akala niya ay nagkamali siya ng dinig. Basta iwasan mo siyang makasalamuha. Tumalikod ako. Nag-iba ang usapan. Tila may gustong sabihin, ngunit binawi niya. Umayos ng upo si Anran, sumandal sa kanyang braso. Tinitignan ako sa kabilang banda. Seryosong sinabi. Sabihin mo sa kanya. Sigurado akong kakaibiganin ko siya. Huwag kang mag-alala. Dumilat ako. Hindi ko akalain na ganoon katatag si Anran. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, ay umupo. Binuksan ang ilaw. CJ. Bumangon ako sa kama. At nagsimulang maghanap ng kung ano sa computer desk sa harap. Sumandal sa headboard. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ni Suchen. Lumipas ang ilang sandali. Nakahanap ako ng isang litrato. Inabot ko kay Anran. Kinuha ni Anran at tiningnan. Napansin na ang nasa litrato ay isang batang babae. Mukhang mga 7 o 8 taong gulang. Nakangiti ng napakatamis. At ang lubhang kapansin-pansin ay, ang kaliwa niyang kamay ay may hawak na mahigit 10 sertipiko ng pagkilala. At sa kanang kamay naman ay may isang tropeo. Ito si Tangzai. Totoo ba ito? Hindi makapaniwala si Anran. Malaki ang pagkakaiba ng batang babae sa litrato at ni Tangzai. Masigla at masayahin. Bakit siya naging napakalayo ngayon? Totoo, tumango ako. Mula pagkabata ay nagpakita na siya ng mataas na talento. Dalubhasa sa musika, sining, kaligrapiya at pagpipinta. Madaling makakuha ng unang pwesto sa anumang kompetisyon. Habang nakikinig si Anran sa sinabi ko, hindi niya maiwasang magulat at bahagyang ibuka ang kanyang bibig. Bahagyang gumuhit ang isang ngiti sa kanyang labi. Mas gusto ko pa siyang maging kaibigan ngayon. Para matuto mula sa mga mahuhusay. Para ako'y umunlad. Kinabukasan, lumabas si Liuxin ng kanyang bahay. Naglakad patungo sa paaralan. Naghintay siya ng balita kay Suchen hanggang sa gabing madaling araw. Kung noon,
Maaring siya ay magiging masaya. Dahil sa wakas ay nakalaya na kay Suchen. Ngunit ngayon, hindi niya alam kung bakit. Bakit tila medyo masakit? Nagpasya siyang maghintay hanggang sa pagpasok sa paaralan. Para tanungin ang opinyon ni Anran at Chenron. Naku, biglang nanlaki ang mga mata ni Luxin. Habang pinapanood ang isang tao na dumaan sa kanyang tabi. Hindi ba't si Suchen ang figura na yon? Hindi niya sinasadyang tinawag ito. Lumingon si Suchen at tumingin sa kanya. Pagkatapos ay tumingin muli sa likod ni Luxin. Pagkatapos ay bumaling at direktang umalis. Bago pa man makapagsalita si Luxin, may isang tao na agad na tumabi sa kanya. Dito ka rin dumadaan? Bakit hindi kita nakita dati noong nag-aaral pa ako? Lumipat na ako ng bahay. Nakira ako doon sa direksyong iyon. Kaya dito ako dumadaan. Nauutal na sagot ni Anran. Buti na lang nakita niya si Luxin sa harapan. Kaya sinadya niyang bagalan ang kanyang lakad. Para lumayo kay Suchen. Oh, anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Tumango si Luxin. At walang ganang sumagot. Magkasama silang dumating sa paaralan. Pumasok sa silid-aralan. Natuklasan na medyo maingay sa silid-aralan. Tinanong ni Anran si Chenron na nakaupo sa kanyang pwesto. Tinuro ni Chenron ang direksyon ni Suchen at ng iba pa. Sinabi, sina Suchen at Tang Zi ay sikat na ngayon. Sina Anran at Luxin. Tumingin sa direksyon ni Suchen at Tang Zai. Natuklasan na maraming lumalapit sa tabi ng magkatabing ito. May nakikipag-usap at may nagbibigay ng mga gamit. Labis na masama ang pakiramdam ni Suchen at Tang Zai sa oras na ito. Malinaw na kahapon ay isa pa itong malinis na lugar. Bakit naging magulong lugar ngayon? Pagkatapos ng klase, umalis si Luxin sa kanyang upuan. Agad na lumapit sa tabi ni Anran. Samahan mo muna akong pumunta sa banyo. Naglakad ang dalawa patungo sa banyo. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Diretsahang nahulaan ni Anran ang nasa isip ni Luxin. Nang mapansin ni Luxin na walang masyadong kakilala sa paligid niya, ay saka lamang bumulong kay Anran. Sabi ko sa'yo, huwag mong sasabihin sa iba. Hindi ba't sinabi ko dati na hindi ko gusto si Suchen? Pero hindi ko alam kung bakit. Parang mas nagugustuhan ko na siya ngayon, ano ba to? Huwag mong sasabihin kay Chenron, ah. Tiyak na pagtatawanan niya ako. Biglang namula ang mukha ni Luxin. Habang si Anran naman ay, bahagyang natigilan ang ekspresyon. Hindi kaya nagkagusto ka na sa kanya? Hindi ko rin alam eh. Kung sasabihin kong posibleng gusto ko siya, pagtatawanan mo ba ako? Pwede mo namang kausapin si Suchen. Baka sakaling may pag-asa pa. Alam ni Anran na walang pag-asa si Luxin. Pwede mo ba akong tulungan? Pakiusap mo naman kay Suchen. Gusto ko siyang makausap. Hindi masabi ni Anran ang totoo. Dahil nang magpadala ng mensahe si Luxin kagabi. Nakita niya mismo na wala talagang pakialam si Suchen. At pinili pang scene zone ito. Pero kung masyado siyang magiging direkta ngayon, tiyak na masasaktan si Luxin. Ano ba ang dapat kong gawin? Pwede mo bang kausapin si Suchen? Baka sakaling may pag-asa pa. Alam ni Anran na walang pag-asa si Luxin. Pero binanggit pa rin niya ang suhestyon na ito. Pwede mo ba akong tulungan? Pakiusap mo naman kay Suchen. Gusto ko siyang makausap eh. Ako na ang kakausap sa kanya. Bakit hindi ikaw ang kumausap sa kanya? Hindi ko kaya eh. Nahihiyang sabi ni Luxin. Sige na nga, ako na ang kakausap sa kanya. Pero hindi ko maipapangako na papayag siya, ah. Sa loob ng silid-aralan, lumapit sa akin si Anran. At bumulong. May gusto akong sabihin sa'yo. Ah, tiningnan ko si Anran. At saka walang ganang sumagot. Hindi ko sinasadya na maging alof. Ang aga-aga pa, nairita na ako. Nakita ko lang na si Anran pala. Kung iba to, hindi ko talaga papansinin. Si Anran, may hindi ako maintindihan sa isang problem. Pwede mo ba akong turuan? Sa puntong ito, biglang tumakbo palapit si Lu Yunshuo na may dalang practice book. Pinigilan niya itong magsalita. Napayuko si Anran. Lubusang nagulo ang isip niya. Malungkot na tumingin kay Lu Yunshuo. Kausap mo si Suchen? Ayos lang. Ako. Pwede bang? Nahirapan si Anran. Hindi niya masabi. Tiningnan ko si Anran na nahihirapan, Li. At tiningnan ko rin si Lu Yunshuo na ayaw, Li. Bigla akong tumayo, Li. At hinawakan ko ang pulso ni Anran, Li. Sa harap ng nanlalaki ang matang pagtingin ni Lu Yunshuo, Li. Inilayo ko si Anran sa classroom. Gulat na gulat si Anran. Ang pakiramdam ng hawak ko siya. Para bang noong umuulan ng malakas. At sa pilitan akong inuwi ni Suchen, Li. Palihim na pinagmamasdan ni Luxin ang sitwasyon. Pagkakita niya sa pangyayaring ito, nganga si Lu Yunshuo. Kumikibot ang labi. Dinala ko si Anran sa may hagdan. Tumingin ako kay Anran at sinabing, sige na. Ah, anong problema?
Hindi ka ba natatakot na pag-usapan ka ng iba? Magkakamali sila ng iniisip tungkol sa'yo. Yumuko si Anran. At mahinang nagsalita. Nang maisip niya na hinila siya ni Suchen palabas ng classroom. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Pumikit ako. At dahan-dahang nagsalita. Tinanong mo ba ang isang taong kinutya ng 2 taon? Kung natatakot siyang pag-usapan. Pero kung natatakot kang magkaroon ng maling akala. Babalik ako mamaya para magpaliwanag sa kanila. Paulit-ulit na umiling si Anran. Paliwanag niya. Hindi. Hindi ako natatakot. Ako na nga lang mag-isa sa buhay. Matatakot pa ba ako sa mga chismis? Kung gayon, ayos na. Sige, ano nung gusto mong sabihin? Bilisan mo. Malapit nang magsimula ang klase. Ako lang ang tagapaghatid ng mensahe. Gusto kang makausap ng sarili na ni Liuxin. Inaanyayahan ka niya sa tanghalisa. Tanggihan mo siya, sabihin mo sa kanya. Walang dapat pag-usapan. Direkta akong umiling bilang pagtanggi. Sige, sasabihin ko na lang sa kanya. Pagkatapos mag-usap, umalis na silang dalawa. Bumalik sa silid-aralan. Sa mga sandaling iyon, hindi mapakali si Lu Yunshuo sa kanyang upuan. Pakiramdam niya ay may mga langgam na gumagapang sa kanya. Gusto niyang malaman ng husto. Kung ano ang pinag-usapan ni Suchen at Anran. Ang pinaka-nahirapan siya ay, hinawakan ni Suchen ang pulso ni Anran palabas. Hindi man lang pumalag si Anran. Nang mag-bell na para sa susunod na klase, nagmadaling lumapit si Liuxin kay Anran. Kumusta? Tanong niya ng mahina. Ang kanyang boses at mga mata ay nagpapakita ng pag-asa. Ito, Liuxin. Talikuran mo na si Suchen. Hindi ba't sinabi mo na rin naman na hindi kayo bagay? Tinanggihan niya ako. Malungkot na yumuko si Liuxin. Parang maiiyak na siya. Pagkatapos kumain ng tanghalian, pumasok ang guro sa silid-aralan. Tumayo sa plataporma. Sige, may 2 akong bagay na sasabihin. Ang una ay magkakaroon tayo ng buwanang pagsusulit. Mag-aral kayo ng mabuti sa susunod na Martes. Sa katapusan ng buwan ay ang ating palarong pampaaralan, Lee. Ito na ang huling palarong pampaaralan nyo sa high school, Lee. Nandito na ang mga kaganapan sa palaro. Voluntaryong magpalista para sumali. Mag-usap kayo at kayo ang magdesisyon. Ipagkatiwala na lang natin sa class president at sa sports committee ang 2 bagay na ito. Kung ikukumpara sa sports fest, mas nag-aalala ako sa kung paano ko papasa sa monthly exam. Sa mga oras na ito, nakatakip ang 2 kong kamay sa ulo ko. Sumasakit na ang ulo ko. Kailangan kong umakyat ng 50 positions sa ranking ngayong pagkakataon. Wala akong kahit katiting na tiwala. Pagkatapos ng klase sa gabi, umalis na ako ng school. Hindi nagmadaling sumunod si Anran. Sabay silang umuwi ni Liuxin at Chen-ron. Nagkwentuhan sila ng kaunti. Nang makauwi siya, nakita niyang nagluluto na ako ng hapunan. Habang kumakain silang 2, gustong magsimula ng usapan ni Anran. Kaya't nagtanong siya kung interesado ba ako sa sports fest. Ang galing mo sa sports. Hindi ka ba sasali sa anumang event? Umiling ako. Sabi ko, hindi ako interesado. Si Tangzai? Sa tingin mo ba sasali siya? Buti pa kung hindi siya magpanggap na may sakit at mag-absent sa araw na yon. Gusto mo pa siyang sumali sa event? Impossible. Nagkaroon ng interes si Anran. Tinaasan niya ako ng kilay. Nagtanong siya, hindi talaga pwede. Pwede pa akong makipagpustahan sa'yo. Kung ganon, sasali na lang ako. CJ, deal. Nag-aaral kami ni Anran sa mesa. Tiningnan ni Anran ang oras. Tinitigan ang gilid ng mukha ni Suchen. Parang may gusto siyang sabihin. Nag-alinlangan siya ng ilang segundo. Dahan-dahan siyang nagsalita. Mahinang nagtanong, pwede ba akong maligo? Naman, sige. Nagulat si Suchen, maligo ka lang. Bakit kailangan pang magpaalam sa akin? Pero syempre kailangan magpaalam ni Anran. Hindi niya pwedeng basta na lang ituring na sariling bahay ito, di ba? Hindi pwedeng basta na lang maligo nang hindi nagpapaalam sa may-ari. Sige, maliligo na ako. Dahan-dahang tumayo si Anran at nagtungo sa banyo. Ngayon lang siya nakaligo sa bahay ni Suchen. Medyo kinakabahan siya. Inihanda na niya ang lahat ng kailangan niya. Dala na rin niya ang damit na pamalit. Para kung sakaling may makalimutan siya. Ayaw din niyang ipahatid pa kay Suchen. Nilock niya ang pinto ng banyo. Tiningnan niya ang mga gamit ni Suchen sa pagligo. Bagamat bumili siya ng mga gamit panligo. Pero toothbrush at tuwalya lang ang binili niya. Wala siyang biniling shampoo o sabong panligo. Binuksan niya ang pinto ng banyo at iniluwa ang ulo niya. Tumingin siya kay Suchen na nasa mesa at mahinang nagtanong. Pwede ko bang gamitin ang shampoo at sabon mo? Shampoo at sabon mo? Pwede, sagot ni Suchen nang hindi tumitingin sa kanya. Para sa kanya, wala yung problema.
Matapos makakuha ng pahintulot, isinara ni Anran ang pinto. Maya-maya pa'y narinig na ang tunog ng tubig sa banyo. Bagamat nakasara ang pinto. Pero sa isiping nasa labas lang si Suchen. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ni Anran. Ginamit niya ang sabon ni Suchen. Ang bango na dumampi sa kanyang balat ay ang amoy na naamoy niya nang nakahiga sa kama. Pagkatapos maligo, pinatuyo niya ang kanyang buhok sa banyo. Paglabas niya ng banyo, nakita niyang nag-aaral pa rin si Suchen doon. Hindi pa rin nagbabago ang kilos niya. Sa tingin niya, masyadong nagsusumikap si Suchen. Kung ganyan, baka mapagod siya. Kasi hindi naman madalian ang pag-aaral, mahalaga ang pahinga. Nakita kong may computer sa kwarto mo. Hindi ka ba naglalaro? Naglalaro, malapit na ang exam. Wala nang oras maglaro. Naalala ni Suchen na pag-uwi niya dati, diretso agad siya sa computer para maglaro. Kalaro si Tangzai. Pero hindi naman naapektuhan ang pag-aaral niya. Kasi matalino si Hua. Mabilis siyang matuto sa klase at sumasabay pa rin sa kanya sa paglalaro pag-uwi. Lay. Naging pang 200 pa nga siya. Samantalang araw-araw siyang kalaro. At madalas pa silang mag-internet cave, pero nasa top 20 pa rin siya sa klase. Kahit ginagaya ko siyang maglaro. Ang taas pa rin ng ranking niya. Wala talaga akong laban sa kanya. Hindi ko siya mahila pababa. Pwede ka namang maglaro paminsan-minsan, Hindi naman kailangang mag-aral ng mag-aral hanggang sa mapagod ng husto. Magpahinga ka muna at maglibang. Alam ni Anran na hindi niya maaabot si Suchen. Hindi niya kayang talunin ang pagiging matigas ang ulo ni Suchen. Ngunit pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, nag-atubili si Suchen at huminto sa pagsulat. Tumingala siya kay Anran at nagtanong ng may pag-aalinlangan. Talaga bang okay lang? Naman, ang tagal mo na ring nag-aaral. Dapat maglibang ka para makapagpahinga. Para mas makapag-aral ng mabuti. Kung gayon, susundin ko ang sinabi mo, Maglalaro lang ako saglit. Tumayo agad si Suchen at pumunta sa silid. Simula noong araw na pumunta sila ni Tangzai sa internet cave, hindi na siya naglaro. Araw-araw niyang naririnig kay Tangzai kung gaano kaganda ang laro. Gustong-gusto na niyang maglaro. Ngayon, narinig niya kay Anan na okay lang maglaro saglit. Kaya naman nakinig siya. Ang sinabi ng unang pwesto sa klase at top 5 sa buong antas ay hindi maaaring magkamali. Hindi nga. Nagulat si Anran. Hindi niya inaasahan na susundin talaga siya ni Suchen. O talagang gusto na rin niyang maglaro sa computer. Dahil hindi naman niya nakikitang gumagamit ng computer si Suchen. Akala niya hindi naglalaro si Suchen. Sumunod rin si Anran sa silid. Nakita niya si Suchen na nakaupo na sa harap ng computer. Binuksan na niya ang computer. Umupo siya sa kama at gustong makita kung anong nilalaro ni Suchen. Pero ang larong binuksan niya, hindi niya talaga maintindihan. Mukhang binuksan ni Suchen ang chat box niya sa isang tao. Nagtipa siya ng ilang salita at pagkatapos ay nakita niyang inilagay niya ang headset sa mesa. Nilakasan niya ang volume. Hello, naririnig mo ba ako? Nagulat si Anran. Narinig niya na ang boses na nagmumula sa headset ay si Tangzai. Naririnig kita. Bakit ka nag-online ngayon? Hindi ka ba abala sa pag-aaral? Kailangan ding magpahinga paminsan-minsan. Sige, tulungan mo akong gawin ang quest na ito. Inimbita na kita sa party. Tahimik na nanonood si Anran sa tabi. Hindi siya umimik dahil nakikita niyang tutok na tutok si Suchen sa paglalaro. Natatakot siyang marinig siya ni Tangzai sa kabilang linya. Ay naku, ano ba? Biglang narinig ni Anran ang boses ni Tangzai sa headset. Sumigaw pa siya ng ima. Pagkatapos ay nagbago ang boses sa kabilang linya. Naging boses ng isang babae. Si Xiao Heng ba yan? Nanlaki ang mga mata ni Suchen nang marinig ito at tumaas ang kanyang kilay. At nagmadaling sumagot. Opo, tita, ako po si Xiao Heng. Ang boses ni Suchen ay mahina at maingat. Ngayon lang narinig ni Anran na magsalita si Suchen ng ganoon. Para bang nakita niya ang ibang bahagi ni Suchen. Nakakatuwa, tingnan mo. Kanina, parang boses mo ang narinig ko. Kailan ka pupunta rito? Miss ka na namin ng tiyo mo. Pumunta ka rito, ipagluluto ka ni tita ng masarap. Ang boses ng babae ay malambing, mahina, at banayad. Ang tono ay parang ina ni Suchen. Tita, pupunta ako sa susunod na weekend. Sige, usapan na yan ha. Kung ganoon, mamamalengke ako sa susunod na weekend. Huwag kang hindi pupunta ha. Sige, siguradong pupunta ako, narinig ni Anran. Hindi niya napigilang makaramdam ng kaunting inggit. Ito pala ang pakiramdam ng may pamilya, may nagmamalasakit. May nag-aalala, kahit nag-isa rito, may nag-isip sa'yo. Hindi tulad niya, sa tuwing naaalala niya ang nangyari sa kanya kamakailan. Nasasaktan siya ng sobra. Nakayuko si Anran, nakalugay ang mahaba niyang buhok sa kanyang dibdib. Nakikita ang bahagi ng kanyang maganda at mahabang leg. Nakaramdam siya ng sakit at init sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay agad na natakpan ng parang manipis na ulap. Napansin ni Suchen ang kalagayan ni Anran.
Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya sa kanyang headset, sige. Baba ko na. Okay, bye. Pagkatapos ay pinatay ni Suchen ang laro at ang computer. Agad na lumingon si Anran. Ayaw niyang makita ni Suchen ang kanyang kalagayan. Kahit na nakatingin na siya sa harap. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang mga nakaraang bagay. Napapaiyak siya. Anong magagawa niya? Isa lamang siyang dalaga na hindi pa katagalan na nagiging ganap na nasa hustong gulang. Pagkatapos patayin ni Suchen ang computer, tumingin siya sa kanya. Mahinang sinabi, sa tingin ko, kailangan nating mag-usap. Kabanata 25, hindi masyadong tumpak ang salitang pag-aalaga. Mag-usap tungkol saan? Pagkasabi ni Anran, hindi niya napigilang umiyak. Masakit ang ilong niya kaya't ang kanyang boses ay mahina rin. Siyempre, pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Siguro maraming bagay kang hindi pa naipapaliwanag ng maayos, halimbawa. Bakit wala kang matirhan? Bagaman palaging may pag-aalinlangan si Suchen. Pero natatakot akong masaling ang masakit na pinagdadaanan ni Anran. Kaya hindi ko na lang tinanong. Ngayon, sa tingin ko, dapat nang sabihin ni Anran. Kahit man lang may isang taong makikinig para gumaan ang pakiramdam niya. Kung hindi, habang buhay siyang mag-isang magdurusa sa kalungkutan at sakit. Walang makakaintindi at makakaunawa sa mga bagay na ito. Ako, ayaw kong magsalita. Nakayuko ng husto si Anran. Walang tigil ang pagpatak ng kanyang mga luha habang tahimik na humihikbi. Kinalimutan na niya ang mga bagay na ito. Sadyang napukaw lang ang kanyang damdamin ngayon. Kung maaari niyang tuluyang kalimutan ang mga bagay na ito, hindi siya magdadalawang isip na kalimutan ang mga ito. Tila nahulaan ni Suchen na ayaw ni Anran magsalita. Tumayo siya at lumapit sa kama. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Anran. Hindi ba't gusto mong sumulong? Kung gayon, kailangan mong magsalita. Bakit mo kailangang mag-isang pasanin ang kalungkutan? Pwede mo akong sabihan kahit anong oras. Kahit man lang may isang taong makakaunawa sa nararamdaman mo. Tumingala si Anran, nakabitin pa rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Suchen, hindi niya alam kung bakit nabawasan ng kalahati ang kanyang kalungkutan. Wala akong matirhan dahil wala na akong pamilya. Hindi sa akin ang bahay na yon. Hindi ko rin matitirhan. Kumuha siya ng ilang tissue. Pinunasan muna niya ang mga luha ni Anran. Matapos kumalma ang kanyang emosyon. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ako, ang pamilya ko ay nabuo dahil sa muling pagpapakasal. Dinala ako ng nanay ko doon. May mga anak din ang tatay ko. Ngunit ang mga anak ay sa kanyang dating asawa. Pagkamatay nila ang dating asawa ng tatay ko, kasama ang kanyang anak ay inokupa ang bahay dahil nasa sertipiko ng titulo ang kanyang pangalan. Isa siya sa mga may-ari ng bahay. Nang magdiborsyo sila, hindi niya kinuha ang bahay. Ngunit ngayon, binalikan nila ang bahay. Wala akong magawa, kaya wala akong matirhan. Halos magkasalubong ang mga kilay ni Suchen. Sobrang pangit ng kanyang mukha. Sinasamantala nila ang sitwasyon. May mga tao pa palang ganito kasama. Hindi man lang ba siya nagbabalak na magbigay sa iyo ng kahit anong kompensasyon? Halos nawalan na ng pag-asa si Anran at umiling. Naisip din ni Suchen na walang saysay ang tanong na yon. Nagagawa pa nga niyang manlamang sa sitwasyon. Paano pa kaya siya makokonsensya? Nagpakasal muli ang nanay ko sa tatay ko. Hindi pumayag ang mga kamag-anak kaya hanggang ngayon. Walang kamag-anak na gustong umako sa akin, sa likod ko. Tinatawag nila akong ligaw na bata. Nasaan naman ang tunay mong tatay? Hindi mahanap, walang anumang paraan para makontak. Matagal ko na siyang hindi nakikita. At kahit makita ko siya, hindi niya ako papansinin. Matapos sabihin ni Anran yon, halata na mas naging kalmado siya. Siguro dahil ang mga salitang ito ay nasa loob ng kanyang puso. Talagang hindi niya kinaya. Pero kung sasabihin niya, mas magiging gumaan ang pakiramdam niya. Tumango si Suchen sa tabi. Na para bang naintindihan niya ang mga problema ni Anran. Hindi niya talaga inakala na may ganitong bigat na pasanin sa buhay si Anran. Akala niya dati, hindi makausad si Anran at madalas umiiyak. Dahil hindi niya kayang harapin ang realidad. Sa aspeto ng lakas ng loob, may kulang pa. Pero ngayon, nagbago na ang isip niya. Nagbago na ang pananaw niya kay Anran. Matapos maranasan ang mga bagay na ito, ang mga karanasang ito, at walang mapuntahan sa gitna ng malakas na ulan, at posibleng hindi na umabot pa sa kinabukasan. Umiyak lang siya. Gumagamit lang siya ng ganitong paraan para maibsan ang kanyang stress at kalungkutan. Hindi siya naghiganti sa lipunan, hindi siya nagpakalulong, hindi siya nagpakamatay. Ngayon, nakakapasok pa siya sa eskwela ng normal at nakikita pa siyang nakangiti. Sa tingin ni Suchen, sapat na siyang matatag. Matatag na humanga sa kanya at labis siyang pinahanga. Nang maisip ito, nagdesisyon na si Suchen sa kanyang puso. Dahil isinaayos ng langit na tulungan niya si Anran.
Hindi niya dapat hayaang huminto na lang siya o sayangin ang lahat ng kanyang pagsisikap. Ang isang mahusay na babae tulad niya ay tiyak na magtatagumpay sa hinaharap. Kahit papaano, mas magtatagumpay pa siya kaysa sa kanya. Hindi dapat hadlangan ng mga panlabas na bagay na ito ang kanyang kinabukasan. Sayang naman, kahit siya ay nakaramdam ng labis na panghihinayang. Tinapik ni Suchen ang balikat ni Anran at sinabi, "Huwag ka nang mag-isip ng kahit ano. Hindi mo na kailangang mag-alala sa lahat ng bagay. Pagkain at tirahan, ako na ang bahala sa'yo. Hindi mo rin kailangang mag-alala tungkol sa gastusin, bibigyan kita. Hanggang sa makakuha ka ng trabaho, kumita ng pera at kayang mong buhayin ang iyong sarili. Mag-aral ka lang ng mabuti at mamuhay ng maayos." Nag-angat ng ulo si Anran at ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng pagkabigla. Nakasaad sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala, nakanganga siyang nakatulala. Hindi niya magawang isara ang kanyang bibig. Hindi niya kayang panoorin na ang isang mahusay na estudyante ay magapi ng buhay. "Huwag kang mag-alala, ang pamilya ko medyo may kaya. Malaki ang allowance na binibigay nila sa akin buwan-buwan. Kung gusto mong maglaro ng games, makikita mo sa mga gamit ko sa laro. Hahatiin ko sa iyo ang kalahati ng allowance ko buwan-buwan." Mabilis na tumanggi si Anran at nagpailing. "Hindi. Hindi maaari yan. Tayo. Magkaklase lang tayo, bakit ka ganyan sa akin? Hindi ko kaya yan." Hindi siya makapaniwala na masasabi ni Suchen ang ganitong pangako sa kanya. Magka-high school lang naman sila. At sa loob ng 2 taon sa eskwelahan, halos hindi sila magkakilala. Ngayon, nasasabi ni Suchen na kaya niya siyang sustentuhan. "Tama na, huwag ka nang makipagtalo sa akin. Alam mo namang hindi mo ako kayang talunin." Ang pinakamalaking pagkukulang ko ay, alam ni Anran na hindi niya talaga kayang talunin si Suchen. At isa pa, nakikitira siya ngayon. Ang una niyang dapat gawin ay sundin ang may-ari ng bahay na ito. Yumuko siya at halos pabulong na sinabi, "Ano eh? Gagawin ko." Alam ni Anran na kung tatanggapin niya, siguradong may kapalit din itong hinihingi. Walang libreng tanghalian nang sabihin niya ito. Agad na pumula ang kanyang mukha hanggang sa kanyang tainga. Hindi siya makatingin sa mga mata ni Suchen. Hinaplos ni Suchen ang kanyang baba at kalmadong sinabi, "Hindi masyadong tumpak ang salitang pagsusustento. Pero kailangan ko talagang may ipagawa sa'yo. Ikaw sabihin mo." Namumula na ang mukha ni Anran. Para siyang isang nasindak na usa na nanginginig ang buong katawan. Pero pinilit niyang magsalita mula sa kanyang lalamunan. Para sa kanya, napakahalaga ng pagkakataong ito. Kailangan niyang mabuhay para makapag-isip siya ng ibang bagay. Halimbawa, pag-aaral, dignidad, o kahit na ang kanyang katawan. Kung ibang tao ang kaharap niya, hindi na siya magdadalawang isip na tumanggi. Pero si Suchen ang kaharap niya. Tinatanggap ito ng kanyang puso nang walang pag-aalinlangan. Tumango si Suchen at sinabi, "Sabi sa bahay, kung hindi raw tataas ng 50 ang ranggo ko sa exam ngayong buwan, babawasan ang allowance ko, kaya para sa allowance nating dalawa. Tulungan mo akong mag-review para makapaghanda sa exam. Tulungan mo akong tumaas ang marka ko." Kabanata 26, ano ang pakiramdam ng tumira sa bahay ni Suchen? Nagising si Liuxin mula sa kanyang panaginip at biglang bumangon. Pakiramdam niya'y puno ng pawis ang kanyang katawan. Sa mga oras na yon, hating gabi na at tahimik ang buong silid. Tanging ang tunog lamang ng tiktak ng orasan ang maririnig. Si Liuxin ay hinihingal at pinipilit na isaayos ang kanyang paghinga. Para bumalik sa normal ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos niyang huminahon, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone sa tabi ng kama. Binuksan niya ito at nakitang walang kahit isang mensahe. Hindi niya alam kung dahil ba sa kakaisip niya bago matulog. Ang kanyang napanaginipan ay tungkol kay Suchen. Sa kanyang panaginip, binalikan niya ang kanilang pagkikilala. At ang mga bagay na kanilang pinagsamahan. Mayroon ding mga bagay na hindi naman talaga nangyari. Kahit na sa kanyang panaginip ay naging sila. Araw-araw ay marami silang nag-uusap sa cellphone. At ang kanilang relasyon ay gumaganda araw-araw. Ngunit hindi nagtagal ay may isang taong sumulpot sa pagitan nila. Sinira nito ang kanilang relasyon. Ang taong ito ay si Tang Zai. Kaya naman bigla siyang nagising. Dati na siyang nakapagdesisyon na sumuko kay Suchen, pero ngayon, matapos ang panaginip na ito, hindi alam ni Liuxin kung bakit, ngunit gustong-gusto niyang makita si Suchen. Gusto niya itong makita agad-agad. Hindi pa rin ba niya ito kayang kalimutan? Tinitigan ni Liuxin ang kanilang mga chat logs sa kanyang cellphone. Ang mensaheng ipinadala niya ay hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon. Ang kanyang hiling na makausap ito ay tinanggihan, ngunit kahit na ganoon, pagkatapos ng panaginip na ito, ayaw na niyang sumuko ngayon. Desidido na siyang subukan bago siya makapagtapos. Ang manligaw lang naman pala ng isang tao. Hindi ba't niligawan siya ni Suchen sa loob ng 2 taon?
At hindi ito sumuko. Kaya ano naman kung siya naman ang manligaw dito? Kung pagtatawanan siya, edi pagtawanan. Wala na siyang pakialam ngayon. Pinag-isipan niyang mabuti at sa ngayon para sa kanya. Ang pinakamalaking kaaway ay walang iba kundi si Tangzai, ang katabi ni Suchen. Ang kanilang relasyon ay napakalapit na hindi niya maintindihan. Pakiramdam niya ay pareho sila ng ugali at personalidad. Kaya pakiramdam niya ay baka sa susunod na segundo ay maging sila na. Kaya ang unang karibal, ang pinakamapanganib ay si Tangzai. Walang duda, panganib na 5 bituin. Para sa pangalawa, siguro ang iba pang mga babae sa klase. Mukhang interesado rin sila kay Suchen. Kailangan niyang maging alerto, panganib na 3 bituin. Pangatlo, siguro si Chaenron. Dahil sinabi niya noong nag-aaral sila na aamin siya kay Suchen. Kahit na malamang na nagbibiro lamang siya. Pero paano kung mangyari iyon sa napakaliit na posibilidad? Panganib na halos walang-wala. Halos 3 panig ang hadlang. Kailangan niya ngayon ng tulong. Sa puso niya, imposible na maging kaaway. Si Anran na may panganib na 0. Kaya siya ang unang pagpipilian. Kung kailangan niya ngayon ng magpapayo. Si Anran lang ang malalapitan niya, pati si Chaenron ay hindi pwede. Anran, ikaw na lang ang inaasahan ko. Nanalangin si Liuxin sa sarili. Pagkatapos ay humiga at natulog ulit. Para maipakita ang pinakamagandang estado. Kailangan ang sapat na tulog. Kinabukasan, umalis ng bahay sina Suchen at Anran. Parang nabawasan ang maraming pressure. Mukhang napakagaan. Mayroon ding bahagyang ngiti sa mukha. Sabado ngayon maaga ang uwian at bukas ay walang pasok. Mahalaga ang 2 araw na ito. Paki-review naman ako. Lumingon si Anran kay Suchen at tumango ng mariin. Mahinang sumagot, sige. Dati, tuwing umaga pagpasok sa eskwela. Magkalayo ang 2. Sadyang ginagawa ito ni Anran. Parang ayaw niyang maghinala si Liuxin kapag nakita sila. Pero ngayong umaga, sumusunod lang si Anran kay Suchen. Dahan-dahan, tumingin sa kanya si Suchen at nagtanong. Hindi ka ba natatakot na makita tayo ng iba na magkasabay pumasok sa eskwela? Bakit naman ako matatakot na makita tayong magkasabay pumasok sa eskwela? Napala. Magkasabay silang pumasok sa eskwela. Nakita nila ang isang pamilyar na figura sa unahan. Pagkakita sa taong iyon, biglang lumiwanag ang mga mata ni Anran. Si Tangzai ba yan? Nakilala agad ni Suchen. Ang likod na naglalakad sa unahan ay si Tangzai. Pwede ko ba siyang kausapin? CJ, pagkatapos niyang makakuha ng pahintulot, masiglang hinabol ni Anran si Tangzai. Hindi niya nakalimutan ang pangako ni Suchen kahapon. Kung mapapasali si Tangzai sa palaro, sasali rin siya. Dahil nangahas makipagpustahan si Suchen, ibig sabihin nito. Kahit anong pilit ko, wala ring mangyayari. Tiyak na tatanggihan siya ni Tangzai. Baka mag-iwan pa siya ng masamang impresyon sa kanya. Sa pag-akalang nakakainis siya. Kaya kailangan niyang gumamit ng maliit na pakana. Para makuha niya ang 2 henyo na sina Suchen at Tangzai. Lumapit si Anran kay Tangzai. Binati ko siya, hi. Nagkataon namang nagbubuga ng bubblegum si Tangzai. Kasing laki na ito ng kamao. Pero nagulat siya sa sigaw ni Anran. Pumutok ang bubblegum na may tunog. Dumikit ito sa kanyang bibig. Sorry. Ayos lang, mahinang sagot ni Tangzai, pagkatapos ay kinuha ang balot ng bubblegum. Iniluwa ang bubblegum sa kanyang bibig at binalot ito. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa. Akmang magsasalita si Anran. Biglang lumapit si Tangzai kay Anran. Kinabahan siya kaya nakalimutan niya ang sasabihin. Umupo si Tangzai malapit kay Anran. Inusisan niya ito. Inamoy niya si Anran. Pagkatapos ay inamoy niya ang kanyang buhok. Pagkatapos ng bahagyang pagkunot ng noo, ngumiti siya. Nakita ni Anran ang ngiting ito at kinilabutan. Pilit siyang ngumiti. Nagpanggap na kalmado at nagtanong. Bakit? Kumusta ang pakiramdam ng tumira sa bahay ni Suchen? Ang pakiramdam ay. Nanlaki ang mga mata ni Anran at nagulat. Biglang naging blanko ang kanyang utak. Una, ang kanyang mukha ay naging maputla. Pagkatapos ay namula ito ng husto. Paano mo nalaman na nakatira ako sa bahay ni Suchen? Hula lang. Paano mo nahulaan ng ganoon katumpak? Ang amoy mo kasi. Pareho ng amoy ni Suchen. Pareho kayong sabon panligo. Sa pagkakaalam ko, panlalaking sabon panligo iyon. Kaklase niya ako. Malapit lang ako kaya naamoy ko. Akala ko noong una nagkataon lang. Pero ang amoy ng buhok mo ay pareho rin sa kanya. Pareho kayong shampoo. Siguro hindi na ito nagkataon lang. Sigurado akong naligo ka sa bahay niya. Sa unang punta mo pa lang, naligo ka na. Kayo ba ay hindi naman siguro? Hindi siya sigurado, kaya ipinapalagay ko na nakatira ka sa kanyang bahay. Kabanata 27, maliban na lang kung balak mong maging kayo sa hinaharap. Ganoon lang, nahulaan mo lang. Paano ka nakakasiguro? Paano kung nagkataon lang talaga?
E di magsusorry ako sa'yo. Anong problema doon? Hindi naman ako si Conan. Normal lang na magkamali sa paghula. At saka, kahit nalokohin lang kita kanina. Inamin mo na rin naman, di ba? May ngisi si Tangzai sa kanyang mukha. Bahala na, nagkibit balikat na may bahid ng pagmamayabang. Para bang isang batang nagtagumpay sa isang kalokohan. Agad na tumahimik si Anran. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit sa pagitan ng puti at pula, isang kamangha-manghang tanawin. Ito ang unang pagkakataon niya. Natunay na maramdaman ang pang-aapi sa antas ng talino. Napagtanto niya na maaaring tama si Suchen. Kung makakasama niya si Tangzai ng matagal, maaaring bumaba ang kanyang kumpiyansa. Sa isang iglap, ang mga salitang inihanda ni Anran ay nawala na sa kanyang isipan. Alam niyang walang saysay ang anumang sasabihin niya. Tiyak na mahuhuli siya ni Tangzai. At baka siya pa ang maloko. Ngunit hindi binalak ni Tangzi na palampasin si Anran. Inilahad niya ang kanyang kamay at hinawakan ang pulso ni Anran. Tumingala si Anran at nakita si Tangzi na nagpakita ng isang nakakalokong ngiti. Bulong niya, sige, dapat mong ikwento sa akin. Kung bakit ka nakatira sa bahay ni Suchen. Siguro, alam mo na kung ano ang relasyon namin ni Suchen, hindi ba? Pagkatapos, sa buong daan papasok sa silid-aralan. Ikinuwento ni Anran ang pagkikita niya kay Suchen. At ang paninirahan sa bahay ni Suchen. Sinabi niya kay Tangzai, ngunit hindi niya binanggit ang nangyari kagabi. Sinabi lamang niya, napansamantala siyang naninirahan sa bahay ni Suchen. Matapos marinig ang masaklap na karanasan ni Anran. Nagpakita rin ng seryosong mukha si Tangzai. Ang mapanuksong ekspresyon kanina ay nawala na. Ganoon ba? Yenad, taos-pusong pakikiramay. Marahang tinapik ni Tangzi ang balikat ni Anran. Hindi alam kung anong nakakaaliw na salita ang sasabihin. Naiintindihan din ni Anran dahil ang puntong ito niya ay katulad ni Suchen. Pagkapasok sa silid-aralan, bumalik ang dalawa sa kanilang mga upuan. Pagdating ni Suchen sa kanyang upuan, napansin niya na hindi maganda ang hitsura ni Tangzai. Kaya tinanong niya kung bakit. Sinulyapan ni Tangzai si Suchen at mahinang sinabi. Sabi ko, bakit wala kang panahong makipaglaro sa akin? Lumabas na may tinatago ka palang babae. Bahagyang sumimangot si Suchen sa loob lamang ng ilang segundo. Naunawaan niya kung ano ang nangyayari. Alam din niyang hindi niya maitatago ito kay Tangzi ng matagal. Malalaman din niya. Paumanhin, hindi ako kumakain ng pangungutya. Bahagyang tumaas ang sulok ng labi ni Tangzi at sinabi. Sige, wala rin naman akong balak na kutyain ka. Nabalitaan ko ang tungkol sa nangyari sa class president. Sang-ayon ako sa ginawa mo. Tinitigan ni Suchen si Tangzai sa loob ng ilang segundo at dahan-dahang nagsalita. Sang-ayon ka ba na kung ikaw yon, hindi ka gagawa ng katulad ko? Tama ba? Ang iyong paraan ay iyong iyo. Sang-ayon ako riyan. Pero hindi ko gagawin yon maliban kung. Maliban kung ano? Maliban kung balak mong maging kayo sa hinaharap. Hindi sumagot si Suchen sa sinabi ni Tangzai. Sa halip, lumingon siya sa direksyon ni Anran. At sakto namang lumingon din si Anran sa direksyon ni Suchen. Matapos magkatinginan, nagpakita ng bahagyang ngiti si Anran. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, lumingon na siya. Kinikiskis ni Suchen ang kanyang mga ngipin sa loob ng kanyang bibig, malalim ang kanyang tingin. Para bang nag-iisip ng kung ano. Sa sumunod na segundo, nagsalita siya. Kaya ako ay ako, ikaw ay ikaw, magkaiba tayo. Siyempre, walang pamantayan para hatulan kung tama o mali. Gawin mo lang kung ano ang sa tingin mo ay tama. Sumandal si Tangzai sa kanyang upuan at tumango. Sumang-ayon kay Suchen at saka idinagdag. Pero gusto ko siya. Parang tanga pero sobrang cute. Masayang paglaruan. Para sa'yo, lahat ay tanga. Sa bagay, ikaw din kuya. Magandang sabi, huwag nang ulitin. At saka, tawagin mo ako sa pangalan ko, kung hindi, tatayuan ako ng balahibo. Grabe, nagkatinginan sina Suchen at Tangzai. Diretsong napatawa si Tangzai. At bahagyang kumurba rin ang mga mata ni Suchen. Para bang nagtatago ng ngiti. Mahinang sinabi niya ang salitang isiraulo na walang anumang galit. Pagkatapos ng klase, lumabas mag-isa si Anran sa silid-aralan. Naghanda siyang pumunta sa opisina para magtanong tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pagsusulit sa Martes sa susunod na linggo. Paglabas ni Anran sa opisina, napansin niya na may naghihintay sa kanya sa labas ng pinto. Tongtong, anong ginagawa mo dito? Hinihintay kita. Nakita ni Liuxin na lumabas mag-isa si Anran sa silid-aralan. Sinundan niya ito nang makita niyang pumasok ito sa opisina. Naghihintay siya sa labas. Anong hinihintay mo sa akin? May kailangan ka? Nakita ni Anran na parang may gusto siyang sabihin. Kaya diretsahan niyang sinabi. Maglakad-lakad tayo habang nag-uusap. Dahan-dahan silang naglakad sa pasilyo. Naalala ni Liuxin ang kanyang matibay na paniniwala kagabi, sinabi niya. Anran, hindi ako susuko kay Suchen. Gusto kong subukang ligawan siya.
Ganoon ba? Sige, subukan mo. Hindi inaasahan ni Liuxin na ganun kabilis siyang sasang-ayunan ni Anran. Akala pa niya ay kukumbinsihin siya ni Anran na sumuko. Talaga? Sang-ayon ka? Sa tingin mo kaya ko? Yan ang hindi ko alam. Pero normal lang na gusto mong subukan. Mas mabuti nang sumubok kaysa magsisi sa huli. Tama ka. Nakuha ni Liuxin ang suporta ni Anran. Kaya naman bigla siyang nakaramdam ng labis na kumpiyansa. Dahil kung hindi ka makakuha ng pag-unawa at suporta sa ganitong bagay, talagang wala kang kumpiyansa. Tutulungan mo ako, di ba? Nagulat si Anran. Ayaw niyang makisali. Ngunit nang makita niya ang mapaghangad na mga mata ni Liuxin, hindi niya kayang tumanggi. Ha, CJ, pero paano kita matutulungan? Hindi ba tinulungan na kitang kausapin siya noon? Bigo ako. Napaisip si Liuxin. Tila nag-iisip talaga kung paano niya mapapakiusapan si Anran na tulungan siya. Ipinakita ni Anran ang ilang pag-aalala. Kahit na mayroong napakaliit na posibilidad, wala pa ring halaga para maging batayan. Dahil kaibigan niya ito, paulit-ulit siyang tumutulong sa kanya, si Libili. Paano kung mainis sa kanya si Suchen kung patuloy niyang kinukulit si Suchen? Sinabi ni Suchen noon na kung siya ang magiging tagapamagitan, magiging katulad siya ng kinahinatnan ni Liuxin, Bibi. Hindi na siya papansinin nito. Kailangan niyang panatilihin ang relasyon niya sa dalawang panig. Kailangan niyang alagaan ang magkabilang panig. Ang isang panig ay ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kabilang panig ay ang kanyang ay kaklase, kaibigan o kasama sa kwarto. Tama, tumango si Liuxin at tumingin kay Anran. Seryosong sinabi, tulungan mo akong pigilan si Tangzai, pwede ba? Bakit kailangang pigilan si Tangzai? Sa tingin ko siya ang pinakamalaking kaaway ko. Basta't lumapit ka sa kanya hanggat maaari para ilihis ang atensyon niya. Dapat madali lang yan para sa'yo, di ba? Hindi yan madali. Kabanata 28. Pero, nakikita kong may gusto ka sa kanya. Pagkatapos kumain ni Suchen ng tanghalian, pumunta siya sa banyo. Bagamat hindi siya nagmasid ng partikular kaninang umaga. Basta't hindi niya sinasadyang sulyapan ang gawin ni Liuxin. Nakikita niyang sumusulyap ito sa kanya. Ngayon ay medyo hindi na siya komportable. Hindi siya mapakali sa klase. Pakiramdam niya na parang may kung ano sa mukha niya. Pagpihit ni Suchen para lumabas ng banyo. Hindi niya namalayan na may tao na pala sa likod niya. Nagulat siya, grabe. Hindi napigilan ni Suchen na magmura. Tinitigan niya at nakita niyang si Kong Yu pala ang nasa likod niya. Yung nakakadiring lalaki na nanligaw kay Tangzai dati. Nakatayo siya ngayon sa likod niya na may mapagkunwaring ngiti sa mukha. Nasa banyo pa rin sila, kaya medyo naiilang si Suchen. Kuya Zu, bakit? May gusto akong pag-usapan sa'yo. Ano yon? Bahagyang sumimangot si Suchen. Bagamat wala siyang gusto kay Kong Yu. Dahil nagkaproblema pa sila dati. Pero humingi na rin siya ng tawad. Kaya hindi niya gustong maging mapaghiganti. Ngayon gusto niyang makipag-usap sa kanya. Siguro tungkol na naman sa panliligaw kay Tangzai. Yung panliligaw kay Tangzai, sumuko na ako. Nalaman ko na ni. Ang layo ng agwat namin. Wala akong kahit na anong pag-asa. Matalinong desisyon. Tumango si Suchen bilang pagsang-ayon sa kanyang ideya. Dahil totoo naman ang sinabi niya. Totoo na wala siyang kahit na anong pag-asa. Pero kung hindi tungkol sa panliligaw kay Tangzai, ano pa ang gusto niyang pag-usapan sa kanya? Kaya gusto kong lumipat ng liligawan. Ang liligawan ko ay si A. Gusto kong humingi ng permiso mo. Humingi ng permiso ko. Anong ibig mong sabihin? Kung sino ang gusto mong ligawan, ligawan mo. Ano nang pakialam ko? Basta, wag lang ako. Kasi kumakalat sa klase ngayon na hindi mo na gusto si Liuxin, kaya ako nandito para magtanong kung totoo ba. Kung hindi mo na siya liligawan, pwede ko ba siyang ligawan? Kinakabahang sinabi ni Kong Yu pagkatapos ay. Agad niyang tinakpan ang kanyang ulo at nagmadaling dagdag. Huwag kang magagalit, nagtatanong lang ako. Tumahimik si Suchen ng ilang segundo at dumaan sa kanyang tabi. Mahinang sinabi, ligawan mo kung sino ang gusto mo, huwag mo akong tanungin. Wala akong pakialam. Tiningnan ni Kong Yu ang likod ni Suchen habang umaalis ito. Nagpakita siya ng gulat at pagkalito sa kanyang mukha. Sa totoo lang, handa na siyang pagalitan ni Suchen. 2 taon na nanliligaw si Suchen kay Liuxin. Hindi niya maisip na susuko si Suchen. Pero mukhang totoo ang mga chismis sa klase. Kaya napaniwala siya. Kaya naglakas loob siyang tanungin si Suchen. Hindi niya inaasahan na hindi na nga liligawan ni Suchen. Marami ring magagandang babae sa kanilang klase. Si Anran ay isa, si Tangzi ay isa rin, at isa pa. Si Liuxin. Alam ni Kong Yu na imposibleng ligawan niya si Anran. Kung liligawan niya ito, pupunahin siya ng buong klase. Sasabihin nilang naghahangad siya ng imposible.
Sa ngayon, ang may pinakamalaking posibilidad na makaligaw kay Anran ay si Lu Yunshu lamang. Kaya gusto niyang ligawan si Tang Zai. Pero ngayon napagtanto niyang wala rin siyang pagkakataon kay Tang Zai. Sinasabi ngayon ng buong klase na ang may pinakamalaking posibilidad na maging magkasintahan ni Tang Zai ay si Su Chen lamang. Wala nang iba pang may pagkakataon. Ang kanilang dalawa ay malapit sa isa't isa, kitang-kita ito ng lahat. Kaya hindi na kailangang magduda. Dahil dito, naisip ni Kong Yu si Liuxin. Dahil may posibilidad na maging magkasintahan sina Su Chen at Tang Zai, hindi kaya bakante na ang posisyon ni Liuxin? Hindi kaya pwede niyang subukan? Ngayong nakuha na niya ang permiso ni Su Chen, nararamdaman ni Kong Yu na malaki pa rin ang kanyang pagkakataon. Yehey, kaya mo yan! Si Kong Yu ay nagtatatalon at nagpapalakas ng loob sa kanyang sarili. Tuwang-tuwa na parang tagumpay na siya. Sakto namang may gurong papunta sa banyo. Nagkatinginan sila ni Kong Yu. Ang tingin sa kanya ay parang tanga. Agad na umalis si Kong Yu dahil sa kahihiyan. Nang malapit nang bumalik si Su Chen sa silid-aralan, bigla niyang narinig ang isang mahinang tawag mula sa likuran. Su Chen, Elan? Lumingon si Su Chen at nakita ang tao sa likuran niya. Kumunot ang kanyang noo. Sa totoo lang, hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ang nasa likuran niya. Si Liuxin, dati sa eskwelahan. Sa panlabas ay kaklase niya siya. Pero nagkukunwari siyang hindi siya kilala. Ang tawagin siya sa kanyang pangalan sa hallway ay halos hindi nangyayari. Mukhang may gusto siyang sabihin kay Su Chen. Pero nahihiya siyang sabihin ito, parang nag-aalangan. Hindi rin siya makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Su Chen. Nakita niya kaninang tanghalian na lumabas si Su Chen ng silid-aralan at naghiwalay sila ni Tang Zai. Alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Kaya sinimulan na niya ang kanyang plano. Kailangan niyang makipag-ugnayan kay Su Chen habang wala pa siya sa loob ng silid-aralan. Kaya naman, si Anran ay nasa loob ng silid-aralan sa mga sandaling ito. Ayon sa plano, pinipigilan si Tang. Pigilan si Tang ayon sa plano. Umupo si Anran sa pwesto ni Su Chen. Tinitignan si Tang Zai sa gilid na tila may gustong sabihin. Ibinaba ni Tang Zi ang kanyang panulat at nagtaas ng tingin. Bakit? Ay, Tang Zai, madalas ka bang maglaro kasama si Su Chen? Nagulat si Tang Zi at tumango. Bakit? Nagsiselos ka? Pati ba naman selos ng kaibigan si selosan? Ah, hindi ako nagsiselos. Ako ni. Bakit ako magsiselos? Biglang nataranta si Anran at nagpaliwanag. May bahid ng pagkabalisa sa kanyang madilim na mga mata. Biglang lumapit si Tang Zai sa kanyang mukha. Nakatingin ng seryoso sa natatarantang mga mata ni Anran. Bakit? Mas lalong kinabahan si Anran dahil sa titig. Para bang nakikita ng mga mata nito ang kanyang kalooban. Sa isang iglap, namula ang kanyang mga tainga. Pagkatapos ng ilang segundo, lumayo si Tang Zi at tumalikod. Tumawa ito ng mahina, nagbibiro lang ako. Nanigas ang ekspresyon ni Anran. Pakiramdam niya ay titigil ang pagtibok ng kanyang puso. Gusto ni Anran na sabihin kay Liuxin. Subukan mo kayang pigilan si Tang Zai. Tingnan natin kung mapipigilan mo. Mabuti na lang at hindi ako pinaglaruan hanggang mamatay dito. Sabi kay Anran, sabi ni Su Chen, may gusto na naman siya sa iba. Galing sa klase natin. Gusto mo bang malaman kung sino? Sino? Nanlaki ang mga mata ni Anran. Hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Suminghap si Tang Zai at umiling, hindi pwede. Huwag na lang. Sabi niya sa akin na huwag kong sabihin sa iba. Magagalit siya. Kinagat ni Anran ang kanyang labi at nag-alangan bago nagsabi, ako hindi ko ipagsasabi sa iba. Lanan. Nag-isip si Tang Zi bago tumango at sinabi, CJ. Tinawayan ni Tang Zai si Anran para lumapit. Inilapit ni Anran ang kanyang tainga. Bumulong si Tang Zai sa tainga ni Anran. Hindi ko alam kung sino ang gusto niya, pero nakikita kong may gusto ka sa kanya. Kabanata 29, tumutulong lang ako sa isang tao. May utang na loob ako sa kanya. Nakasubsob si Anran sa mesa ni Su Chen. Nakatago ang buong mukha niya. Nakasilip ang kanyang mga tainga na sobrang pula. Kinukuskus niya ang kanyang mga paa sa sahig. Tumigil lang si Tang Zai sa pagtawa nang lumuha na ang kanyang mga mata. Inabot ang kamay at bahagyang tinapik ang balikat ni Anran at sinabi, sige na, humihingi na ako ng tawad, sorry na.